Kabanata 1731 Panginoon ng Apoy. Sa loob ng limang nag-i-intersect na singsing, ang eksena ay ganap na malabo. Mahirap makita mula sa labas. Makikita lamang ang mga baluktot na alon na nagmumula sa limang singsing. Si Wang Lin ay nasa kalagitnaan ng mga singsing na ito at siya ay kalmado. Sa kanyang kanang kamay ay isang maliit na button ng lupa na gumagalaw. Patuloy itong nagbabago ng iba't ibang hugis. Sinubukan itong lumabas mula sa kamay ni Wang Lin, ngunit sa huli, niyakap ni Wang Lin ang kanyang kamao. Ang button ng lupa ay bumagsak at hindi na nakabuo muli. Naglaho ito mula sa palad ni Wang Lin. Ang lupa ay nabuo mula sa elemento ng lupa at naglalaman ng isang bakas ng asensya ng lupa. Ngayon na itinago ito ni Wang Lin, may dalawang button ng lupa sa kanyang inventaryo. Ang isa ay ibinigay sa kanya ng All-Seer. Karapat-dapat silang manggaling mula sa Immortal Astral Continent upang maglagay ng espiritu ng lupa sa loob ng pormasyong ito. Pagkalipas ng 10,000 taon, maaaring ang espiritu ay naging isang ikatlong hakbang na katawan ng espiritu ng lupa. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tinitigan niya ang 5-element formation ng may kasabikan. Naging interesado si Wang Lin sa pormasyong ito. Mayroon akong asensya ng apoy sa 5 elemento. Kung makakamtan ko ang iba pang 4, tiyak na lalakas ang aking antas ng cultivation. Kung magsanib ang 5 elemento, hindi ko alam kung magbibigay ito ng bagong asensya. Ngumiti si Wang Lin habang tinitingnan ng 5-element formation. Mas lalo pang lumiwanag ang kanyang ngiti. Hindi mag-uusap si Wang Lin tungkol sa moralidad sa mga kalaban, lalo na kung hindi galing sa mundo ng yungib. Ang lakas ay ang pinakamahalaga. Kung ang kabilang partido ay may kapangyarihang pigilin siya rito, susuko siya. Kung hindi, sila ay mga magnanakaw lamang para kay Wang Lin. Maging mas mabagsik pa siya sa mga magnanakaw. Matapos kunin ang espiritu ng lupa, humakbang si Wang Lin pasulong. Pagkatapos ng hakbang na iyon, isang mundo ng apoy ang sumalubong sa kanya. Ang dagat ng apoy ay pumuno sa buong mundo. Nakita ni Wang Lin na ang langit ay pula at ang lupa ay pula, at lahat ng pulang ito ay apoy. Ang langit ay nasusunog at ang lupa ay nasusunog din. Ang kanyang paningin ay naging baluktot dahil sa mga alon na dulot ng nakakatakot na init. Walang palatandaan ng buhay sa init na ito, tanging apoy lamang. Ang napakalaking apoy ay humangal at naglabas ng mga tunog ng pagsabog na pumasok sa mga tainga ni Wang Lin. Ngunit wala itong epekto kay Wang Lin. Sa katunayan, mas komportable pa siya rito kaysa sa labas. Sa planeta ng 5 elements, sa gitnang palapag, ang lalaki na nakasuot ng itim na balabal at ang grupo ng mga kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay kakaunti lamang ang nakakontrol sa takot sa kanilang mga puso. Pinagmamasdan nila ang salamin at nakita si Wang Lin sa loob ng apoy. Bagamat ang lakas ng espiritu ng apoy ay katulad ng espiritu ng lupa, ang apoy mismo ay may kakayahang sunugin ang katawan at kaluluwa. Bagamat kinuha ni Wang Lin ang espiritu ng lupa, tiyak na hindi siya magkakaroon ng madali ang laban sa pormasyong apoy. Ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal ay hindi alam ang tungkol sa asensya ng apoy ni Wang Lin. Para itong nagsasalita sa 3 tao sa paligid o kaya'y nagmumuni-muni sa sarili. Sa katunayan, hindi nila kasalanan kung hindi nila alam ang anuman. Ang planeta ng 5 elements ay matagal nang isinara mula sa labas. Kahit ang pagkakakilanlan at antas ng cultivation ni Wang Lin ay natutunan lamang dahil sa mga cultivador na mula sa outer realm na hindi sinasadyang nakapasok. Hindi sila sapat ang nalalaman at ilang tao lamang ang ipinadala upang magsiyasat. Natutunan nila ang mas maraming impormasyon, ngunit hindi nila alam ang tungkol sa mga asensya ni Wang Lin. Tama, ang espiritu ng lupa ay mas banayad at hindi kasing brutal ng espiritu ng apoy. Sigurado akong masasaktan siya ng espiritu ng apoy. Ang mga mata ng babaeng nasa kalagitnaan ng edad ay puno ng galit. Kinamumuhian niya si Situnan at ang sinumang may kaugnayan kay Situnan. Ang ibang 2 tao ay tahimik na nag-iisip. Tinitingnan nila ang salamin na may takot sa kanilang mga mata. Ang 2 ito ay nanatiling makatarungan at hindi na naglakas loob na magsalita. Sa loob ng pormasyong apoy, ang apoy ay sumabog. Sa sandaling pumasok si Wang Lin, ang dagat ng apoy ay humangal at isang alon ng apoy ang rumagasa patungo sa kanya. Ito ay mabilis na nilapitan at 9 na fire kilns ang lumitaw. Ang mga fire kilns na ito ay libu-libong talampakan ng taas at gawa sa apoy. Mayroon ding mga bola ng apoy sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang 9 na kilns na ito ay may matinding ekspresyon at mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin mula sa 9 na magkaibang direksyon. Isang nakakagulat na tanawin. Mayroong ding isang napakalaking alon ng apoy sa likod ng 9 na kilns, na nagbigay sa kanila ng mas matinding itsura. Bawat cultivador sa planeta ng 5 elements ay nagpakita ng malupit na ngiti. Maliban sa salamin na ginagamit ng matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal, mayroon ding isang vortex sa langit. Ang vortex ay ipinakita ang lahat ng nangyayari sa loob ng pormasayon.
Hindi isang labis na pahayag na sabihin na si Wang Lin ay pinagmamasdan ng 10,000. Ang lahat ng mga cultivador na lumabas mula sa tore ay tinitingnan siya. Hinampas ng matandang lalaki ang kanyang kamao habang tinitingnan ang salamin sa kanyang harapan at nagsabi, gusto kong makita kung paano siya lalaban. Siguradong masasaktan siya ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Kasabay nito, ang babae sa kalagitnaan ng edad ay nagbigay ng matalim na sigaw. Imposible. Siya. Di nagtagal, ang lahat ng mga cultivador mula sa Guei sect na nanunood sa vortex sa langit ay sumigaw ng malakas. Sa loob ng pormasyong apoy, kalmadong tinitingnan ni Wang Lin ang siyam na fire kilns na tumatakbo patungo sa kanya. Tumigil ang mga kilns 100 talampakan mula kay Wang Lin na may pagdududa sa kanilang mga mata, at pagkatapos ay nagsimula silang mag-alog. Lumuhad sila sa lupa at nagsimulang magingay. Hindi na sila tumingin bilang mga kilns kundi parang mga kutit. Mukha pa silang masaya, parang nakatagpo sila ng kanilang Panginoon. Pati ang apoy sa likod nila ay masayang umiikot sa paligid ni Wang Lin. Ang buong pormasayon ng apoy ay nagbigay ng isang malakas na tunog habang ang kamay ni Wang Lin ay hamampas. Ang mga tunog ng rumble ay umalingaw at lahat ng apoy sa mundo ay nagtipon na parang isang ligaya. Sa isang iglap, maliban sa siyam na kilns at kay Wang Lin, ang lahat ng apoy ay nagtipon upang bumuo ng isang dambuhalang apoy na umabot ng 10,000 talampakan ang taas bago kay Wang Lin. Ang dambuhalang ito ay may suot na armor na gawa sa apoy at isang kapa ng apoy. Ang katawan nito ay nagbigay ng isang malakas na pakiramdam. Buong-buo itong gawa sa apoy, pati ang buhok nito. Pagkatapos lumitaw ang dambuhalang apoy, lumuhad ito kay Wang Lin gamit ang isang tuhod at inilagay ang mga kamay sa kanyang dibdib. Ang walang ekspresyon na mukha nito ay nagbigay ng napakataas na paggalang. Ano ang nangyayari? Ang espiritu ng apoy. Ang unang espiritu ay talagang lumuhad sa harap niya. Ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal sa tore ay napakaputla habang tinitingnan ng lahat ng ito, at ang kanyang isipan ay naging blanka. Kasama na ang babae sa kalagitnaan ng edad. Ang mukha nito ay naging mapatla. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit hindi na nagsalita. Habang tinitingnan niya si Wang Lin sa salamin, ang mga mata niya ay puno na ng natitirang takot. Hindi lang sila dalawa ang naguguluhan. Lahat ng mga cultivador mula sa Guei sect ay nakatingin sa eksena at tahimik na tahimik. Nagulat sila nang kunin ni Wang Lin ang espiritu ng lupa, ngunit ngayon ay nakikita nilang ang espiritu ng apoy ay sumasamba sa kanya. Hindi pa nagsalita si Wang Lin mula nang pumasok siya, nakatayo lamang siya roon. Tumayo siya roon tulad ng isang hari na bagong bumalik sa kanyang kaharian, at sa isang sulyap lamang, lahat ng tao sa lugar ay lumuhad sa harap niya. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon at labas sa kanilang pagkaintindi, nagdudulot ng isang malakas na takot at hindi pagkatiyak. Sina Duo at ang lalaki sa kalagitnaan ng edad ay tahimik na nag-iisip sa ika-10 palapag. Ang mga talukap ng mata ni Duo ay kumaibot at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging malungkot. Nagkatinginan sila at nakita ang takot sa mata ng isa't isa. Baka hindi makita ng iba ang problema, ngunit sila ay nakakakita. Dahan-daang nagsalita sina Duo, asensya ng apoy. Pati, ito ay umabot na sa rurok nito, kaya't pinapayagan siyang maging Panginoon ng apoy. Kung hindi luluhod ang espiritu ng apoy at magpapakita ng ganitong klaseng paggalang. Hindi siya kayang pigilin ng 5-element formation. Ngunit hindi yata siya lalabas sa sarili niya. Nakikita ko na ang layunin niya ay kunin ang 5 espiritu. Ang tingin ni Duo ay naging malamig. Dapat natin siyang akitin palabas. Hindi natin kayang mawalan ng 3 espiritu. Malalim na huminga ang lalaki sa kalagitnaan ng edad at tumayo. Tinitingnan niya ang labas ng tore. Tinatawag ko ang armor ng ninuno. Sumigaw ang lalaki sa kalagitnaan ng edad, at isang sinag ng asul na liwanag ang lumabas mula sa tuktok ng ika-10 palapag. Ang liwanag ay nagtipon sa paligid niya at bumuo ng isang asul na armor sa paligid niya. Ang susunod na pormasayon ay ang pormasayon ng tubig. Makikita ko kung kaya kung pilitin siyang lumabas mula sa pormasayon patungo sa 9 cycles. Itinaas ng lalaki ang kanyang kanang kamay at iniabot ang kanyang kamay sa walang hanggan. Ang tubig ay lumitaw at nagbunga ng isang sibat sa kanyang kamay. Tulungan niyo akong pigilin ng pormasayon, ako ang mauuna. Ang lalaki sa kalagitnaan ng edad na armado ng sibat ay kumilos at nawala sa isang ulap ng singaw ng tubig sa ika-10 palapag. Kabanata 1732 kaya pala ang pangalan niyang Wang Lin. Sa loob ng apoy na pormasayon, habang ang higanting apoy ay yumuko, tahimik na naglakad si Wang Lin pasulong. Pinayagan siya ng higanti na tumapak sa kamay nito at itinaas siya patungo sa ulo ng higanti. Lumakad si Wang Lin mula sa kamay at tumayo sa ulo ng higanting apoy. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at itinutok ito sa unahan. Biglang tumayo ang higanti at nagbigay ng malakas na hiyaw patungo sa direksyong tinutok ni Wang Lin. Habang umaatungal, tumayo at nanginig ang siyam na fire kilin.
Ang kanilang mga ekspresyon ay naging mabagsik at nagsimula silang umatungal din. Ang mga tao sa planeta ng limang elemento ay naramdaman ang pamumuti ng kanilang mga anit at nagsimulang magpalpitate ang kanilang mga puso nang makita nila kung saan itinutok ni Wang Lin. Dahil sa kanilang mga mata, itinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri sa vortex, patungo sa kanila. Dahil dito, ang higanti at ang siyam na kilin ay umaatungal patungo sa mga daan-daang mga cultivator sa paligid ng tore at sa 4 na tao na nanunood mula sa salamin sa loob ng tore. Sa ilalim ng biglaang hiyaw na ito, marami sa mga cultivator sa paligid ng tore ang kusang umatras, ang kanilang mga mukha ay naging mapatla. Ang dugo ay dump-flowed mula sa mga bibig ng mga mabababang cultivator. Lumayo sila at naupo. Sa kanilang mga takot na mata, si Wang Lin ay nakatayo sa ulo ng higanti kasama ang siyam na kilin sa likod niya. Ang higanti ay naglakad pasulong at inalog ang kanyang braso. Sa alon ng pagkilos na ito, biglang gumuho ang buong mundo ng apoy na porma sayon. Sa pagguho na ito, biglang nagbago ang imahe sa loob ng vortex. Ang sumulpot sa harap ng lahat ay ang dagat. Ang dagat ay walang hanggan at hindi matano ang dulo. Ang mga alon ay umaatungal na parang ang langit mismo ay umaatungal. Ang langit sa mundong ito ay madilim at puno ng mga ulap. Walang kidlat o kulog, ngunit malakas na ulan ang bumagsak. Isang nakakagulat na imahe. Sa ibabaw ng dagat, may mga dambuhalang alon na umaatungal. Isang gwapong kalalakihang may itim na buhok na may hawak na asul na lanseta ang lumitaw mula sa mga alon. Dahan-daang tumaas siya sa ibabaw ng mga alon. General ng Celestial Water ng 5 elemento. Siya ang Lord ng Water General ng aming Wei Sect. Ang Lord Water General ay kadalasang nagsasagawa ng pagsasanay sa loob ng kanyang pinto. Ngayon na siya ay lumabas, tiyak na hindi makaliligtas ang invader mula sa porma sayon ng tubig. Ang Lord Water General ay may ganap na katawan ng tubig na espiritu, at kapag siya ay nasa loob ng porma sayon, ang kanyang lakas ay lumalaki ng malaki. Ang sinungaling na invader na iyon ay tiyak na mamamatay. Nang lumitaw ang kalalakihang may gitnang edad, ang mga cultivator ng Gui sect sa paligid ay nakaramdam ng bagong lakas at nagsimulang magka-excite. Isang matandang lalaki na nasa kalagitnaan ng Nirvana Cleanser ay nagbigay ng malakas na sigaw. Mga kapwa sektaryo ng Gui sect, may isang tao na ngayon ay naghamon sa atin. Tinanggap namin siya ng may respeto, ngunit siya ay sobrang yabang. Pinusok niya ang ating porma sayon at ninakaw pa ang 2 sa 5 espiritu. Siya ay isang invader, paano natin siya papayagan na pumasok dito? Ang boses ng matanda ay mahina at puno ng puot. Tama, ang taong ito ay nagngangalang Wang Lin, at may alam ako tungkol sa kanya. Siya ay kilalang kilala sa labas ng planeta ng 5 elemento at siya ay labis na malupit. Saan man siya magpunta, ang lahat ng buhay ay nawawala, at walang natirang buhay. May isa pang tao na lumabas at umaatungal, hindi matagal na ang nakaraan, narinig ko ang tungkol sa isang pamilya na tinatawag na Teng sa isang planeta ng pagsasanay. Nakuha niya ang pansin ng isang yaman mula sa kanilang pamilya at pinatay ang buong pamilya, pati na ang mga mortal. Hindi na sparring kahit ang mga matanda o bata, at ang baha ay damaloy na parang ilog. Alam ko rin na ang aming elder na sina Duo ay nakatagpo ng Wang Lin habang pinapatay ang mga mortal at ginagamit ang mga babaeng cultivator. Nagpasya siyang makialam ngunit hindi siya pinatay dahil mahirap magsanay. Ngunit sa halip na magpasalamat ng malaki ang kanyang antas ng pagsasanay, pinapatay na niya ang landas papuntang planeta ng 5 elemento. Sinabi niyang narito siya upang makita si Elder na Duo ngunit sa katunayan ay narito siya upang sirain ang aming Wei sect. Paano natin papayagan ng isang walang kahihiyan at mabagsik na tao tulad niya na pumasok sa planeta ng 5 elemento? Ang demonyong cultivator na ito ay dapat patayin ng lahat. Ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugang pag-save ng hindi mabilang na tao. Lahat, bagamat mababa ang ating antas ng pagsasanay, marami tayo at siya ay isa lamang. Ang mga salitang tulad nito ay naging mas karaniwan. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao na hindi alam ang tungkol kay Wang Lin ay nagsimulang maniwala sa mga salitang ito. Tinutok nila ang kanilang galit at puot kay Wang Lin sa loob ng vortex. Hindi narinig ni Wang Lin ang mga salitang ito, ngunit kahit marinig niya, wala siyang pakialam. Sa mga sandaling iyon, habang nakatayo siya sa ulo ng higanting apoy, lumakad ang higanti palabas ng apoy na porma sayon. Sa harap niya ay ang malawak na dagat at ulan na bumabagsak mula sa langit. Bumagsak ang ulan sa higanting apoy at sa siyam na kilin na nagdudulot ng mga tunog ng pagsabog. Sa pagitan ng 5 elemento, hindi maaaring magtaglay ng tubig at apoy. Sa loob ng porma sayon ng tubig, ang siyam na kilin ay umaatungal. Direktang harap ni Wang Lin, ang kalalakihang may itim na buhok ay nakatayo sa ibabaw ng malalakas na alon. Hawak ang asul na lanseta at nakasuot ng armor, malamig niyang tinitingnan si Wang Lin. Wang Lin. Nang tumingin si Wang Lin, biglang sumigaw ang kalalakihang may gitnang edad. Tumalon siya sa hangin at lumitaw ang mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa.
Ang mga alon ay bumangga patungo kay Wang Lin. Ang mga roars ay nagsimula mula sa dagat sa paligid ni Wang Lin. Pagkatapos ay may apat na matataas na pader ng tubig na lumitaw, ganap na pinapalibutan si Wang Lin. Kasabay nito, ang kalalakihang may itim na buhok ay nagbigay ng isang sigaw at tumalon sa hangin kasama ang kanyang lansete. Itinulak niya ang lansete pababa kay Wang Lin na nakakulong ng mga pader ng tubig. Ang katawan niya ay gumalaw kasabay ng lanseta at naging isang sinag ng asul na ilaw. Habang siya ay lumalakad, ang mga ulap sa langit ay naging mas makapal at ang ulan ay nagsimulang bumagsak. Ang ulan ay bumuo ng isang lansete ng tubig na sumunod sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Ang siyam na kilin sa likod ni Wang Lin ay umaatungal at tumakbo patungo sa lanseta, ngunit sila ay agad na nalunod ng mga dambuhalang alon. Pati ang katawan ni Wang Lin at ang higanting apoy ay nalunod ng dagat nang bumagsak ang pader ng tubig at tinangay ng lanseta ang tubig. Habang si Wang Lin ay ganap na nalunod ng dagat, ang lanseta na nabuo mula sa ulan ay tumagos sa tubig. Ang dagat ay umaatungal at ang malalakas na tunog ng rumble ay kumaluskos, na nagdulot ng dambuhalang mga alon. Si Wang Lin at ang higanting apoy ay nawala mula sa mundo. Ang natirang bagay lamang ay ang gwapong kalalakihang may itim na buhok. Ang kalalakihang may gitnang edad ay mukhang malamig at mayabang habang mabangis niyang sinabi, sa ganitong mababang antas ng pagsasanay, ako ang espiritu ng tubig, kaya sa loob ng pormasayon, ako ang Diyos. Ang iyong fire essence ay walang silbi dito. Habang ang kanyang mga salita ay umalingaw, ang lahat ng mga cultivator ng Wei sect sa paligid ng tore ay nagsimulang magsaya. Ngayong lumabas na ang Lord Water General, sino ang makakatalo? Kahit gaano pa kalakas ang masamang apoy, tiyak na ito ay mawawala sa harap ng Lord Water General. Ang Lord Water General ay pumasok na sa alamat ng ikatlong hakbang. Ang masamang invader na iyon, anong karapatan niyang magtanggol? Ang mga sigawan ng tuwa ay dumaan mula sa mga cultivator sa paligid ng tore. Ang kalalakihang may gitnang edad ay mukhang labis na nagmamalaki habang hawak ang lanseta at umaatungal. Wang Lin, sugatan ka lang. Lumabas ka rito. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, isang malakas na rumble ang narinig mula sa dagat sa ibaba. Ang dagat ay sumabog sa hangin at ang mga kurtina ng tubig ay hamarang sa paningin ng Water General. Ang Water General ay malapit nang bumaba. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na tinig ang dumating mula sa likuran niya. Narito ako. Nagbago ang ekspresyon ng Water General at mabilis siyang lumingon. Si Wang Lin ay lumabas mula sa tubig at ang kanyang kanang kamay ay tinamaan ng Water General. Ang mga essence ni Wang Lin at ang sinaunang lakas ay damaloy sa katawan ng Water General. Ang kanyang 5 organo ay bumagsak, ang kanyang mga buto ay nabali, at ang kanyang laman at mga buto ay halos maghiwalay. Dumura ng dugo ang Water General at itinatapon siya ng malayo ng shockwave. May mga tunog ng papong mula sa kanyang katawan at may mga bitik na lumitaw sa kanyang armor. Ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip, isang malaking dami ng lakas ng buhay ang lumabas mula sa mga bitik at tumulong sa Water General upang maghilam mula sa malubhang pinsala. Si Wang Lin ay tumigilid at dahan-daang naglakad palabas. Napakakakaibang armor, hindi mo pa naabot ang ikatlong hakbang, ngunit sa armor na ito, kaya mong ipakita ang lakas ng isang ikatlong hakbang na cultivator. Gayunpaman, ang armor na ito ay puno ng mga kahinaan. Kapag sinuot mo ito, hindi ikaw ang kumokontrol sa armor kundi ang armor ang kumokontrol sa iyo. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng dugo habang ang essence ng restriction ay nagdulot ng pagbabago sa lahat ng nakikita niya. Nakikita niyang lumalabas ang sikreto ng armor. Ang kanyang mga salita ay medyo casual, ngunit nagdulot ito ng takot sa Water General. Sa mga sandaling ito, sa labas ng 5 singsing, ang misteryosong Grand Empyrean Zuan Luo ay nakatayo, nanunood ng lahat. Nang marinig niya ang mga salita ni Wang Lin, ngumiti si Grand Empyrean Zuan Luo. Kaya pala ang batang ito ay tinatawag na Wang Lin. Magaling, magaling. Ang armor ng Wei sect ay sikat sa Immortal Astral Continent. Para makita niya ito, magaling siya. Kabanata 1733 Isang patak ng universo. Ang takot ng general ng tubig ay kasing laki ng alon sa dagat. Ang armor na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang mga ninuno. Matagal na niyang ginamit ang armor at dahan-daang isinama ang kanyang lahi upang pagsamahin ito at gawin kanya. Kung wala ang armor na ito, isa lamang siyang cultivador ng ika-4 na antas ng pagkabahala ng langit. Ngunit sa armor, maaari siyang maging cultivador ng ikatlong hakbang. Gayunpaman, ang armor ay labis na kakaiba. Kapag isinuot niya ito, ang kanyang isipan ay magiging limitado at ang kanyang katawan ay manipulahin ng armor. Naalala niya na nang ibigay ito sa kanya ng kanyang ninuno, sinabi ng ninuno na kahit sa kanilang sekta, bihira ang ganitong armor. Mahirap itong gawin at hindi ipinamimigay maliban na lamang kung may malaking nagawa ang isang tao o papunta siya sa isang mapanganib na lugar.
Bawat armor ay napakahalaga at hindi ito maaaring kunin ng isang dayuhan. Ang ikinagulat ng General ng Tubig ay nang ang atake ni Wang Lin ay nagdulot ng mga bitik sa armor, na naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang buong katawan. Kung hindi dahil sa armor na naglabas ng lakas ng buhay upang iligtas siya, tiyak na patay na siya ngayon. Ang ikinakatakot pa niya ay nasa isang sulyap lamang, na lamang ni Wang Lin ang lihim ng armor. Ang uri ng kaalaman at kapangyarihan na iyon ay nagdulot sa General ng Tubig ng lamig sa kanyang puso. Nang tumingin si Wang Lin, nakita ng General ng Tubig ang mga linya ng dugo sa mga mata ni Wang Lin. Ang mga linya ng dugo na iyon ay naglalaman ng isang uri ng batas na nagdulot sa kanya upang mawalan ng malayaw ng ilang saglit. Habarin mo ang armor at maaari kitang patawarin. Sa mga sandaling iyon, ang tubig sa paligid ni Wang Lin at ng General ng Tubig ay bumagsak, inalis ang kurtina ng tubig na humaharang sa pananaw ng lahat. Nang makita ng mga cultivador mula sa Guiyi sect ang General ng Tubig sa ganoong kalagayan, nagising sila mula sa kanilang kasiyahan at naging tahimik. Ang ekspresyon ng General ng Tubig ay labis na madilim. Ang mga salita ni Wang Lin ay nagdulot ng matinding tibok ng puso sa kanya. Pinagkibit niya ang mga ngipin at pinipigilan ang takot na nararamdaman. Pagkatapos ay umatras siya at naglagay ng distansya sa pagitan niya at ni Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling pareho gaya ng dati habang malamig na tinitingnan ng General ng Tubig na umatras. Nakita niya ang General ng Tubig na itinaas ang water lance, at ang hangarin nitong pumatay ay nakita sa mga mata ni Wang Lin. Hindi magpapakita ng awa si Wang Lin sa mga hindi mula sa mundo ng kuweba. Walang sasabihin sa mga magnanakaw. Hinahanap mo ang kamatayan. Sumulong si Wang Lin patungo sa General ng Tubig. Ang mukha ng General ng Tubig ay mapatla at puno ng kabaliwan ng mga mata. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inihagis ang lance sa dagat sa ibaba. Ang water lance ay nagbigay ng nakakasilaw na liwanag, dahilan para rumumble ang dagat sa ibaba. Ang mga whirlpool ay nagsimulang magpakita sa dagat. Sa aking katawan ng espiritu ng tubig, tipunin ang lakas ng tubig. Damyugo ang bibig ng General ng Tubig at inilabas ang kanyang mga kamay patungo sa dagat. Dahil dito, rumumble ang mga alon na parang may isang dambuhalang dragon na gumagalaw sa ilalim ng dagat. Nang inilabas ang kanyang mga kamay, ang buong dagat ay tila kumulo at tumaas. Mula sa malayo, isang nakakagulat na pakiramdam ito. Ang buong dagat ay tumalbog patungo kay Wang Lin. Kasabay nito, damyugo muli ang General ng Tubig, ipinakita ang isang pagod at nagpipilit na ekspresyon. Iniabot niya ang kanyang kaliwang kamay patungo sa kalangitan. Buksan ang mga ulap at kumalat ang fog. Ang liwanag ay sirain ng lahat, ang ulan ay magbubuo ng dagat. Ang kaliwang kamay ng General ng Tubig ay rumumble at ang lahat ng mga ulap ay bumagsak. Isang bagong dagat na parang lumitaw sa kalangitan at biglang bumagsak, kumonekta sa dagat sa ibaba. Pagsamahin ang dalawa upang bumuo ng isang dambuhalang bola ng tubig na nakabitin doon. Ang bola ng tubig na ito ay malabo at may kulay ng dagat. Ang laki nito ay walang hanggan, at sa isang sulyap, imposibleng makita kung saan ito nagtatapos. Parang isang maliit na planeta na gawa sa tubig. Patak ng universo. Kinagat ng General ng Tubig ang kanyang mga ngipin at tinapos ang spell na ipinasa ng kanyang ninuno. Ang kanyang laman ay nagsimulang malanta at ang kanyang magandang mukha ay napuno ng pangit na nana. Hindi niya sana naranasan ng ganito katagal sa tulong ng kanyang lakas ng buhay. 4 na antas ng pagkabahala ng langit ang sumabog sa kanyang katawan. Sa kanyang talento, hindi siya makakalampas dito ng buo. Tanging ang armor ang nakatulong sa kanya upang magpatuloy, ngunit ngayon, naubos na ang lahat ng kapangyarihan mula sa loob ng armor. Nang mawala na ang proteksyon ng armor, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Bago siya, ang dambuhalang bola ng tubig ay paikot-ikot ng mabilis. Habang umiikot ito, nagsimulang mag-condense sa mabilis na rate. Sa bawat pagsikip nito, tumataas ang presyon sa loob nito ng hindi mabilang na beses. Kung ang dambuhalang bola ng tubig ay may re-refine sa isang patak lamang, kahit pa mayroong isang sistema ng mga bituin sa loob nito, tiyak na magbabalikwas ito. Ito ang kapangyarihan ng tubig, ang kapangyarihan ng asensya ng tubig. Nasa loob si Wang Lin ng bola ng tubig, pinapanood ang paggalaw ng tubig. Ang presyon mula sa tubig ay galing sa lahat ng direksyon at nagbigay ng isang nakapipinsalang aura na kayang sirain ng kahit ano. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang tinitingnan niya ang tubig sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag kasabay ng isang matinding kasiyahan. Ito ang kapangyarihan ng asensya ng tubig. Ang kasiyahan sa mga mata ni Wang Lin ay lalong tumindi. Madali lang lumabas mula rito, at kahit patayin ang General ng Tubig ay magiging madali. Ngunit, ito ay isang malaking pagkakataon na mahirap matamo. Sa tulong ng armor, nakalikha ang General ng Tubig ng asensya ng tubig. Ang puwersang ito ay kasalukuyang nagbabago sa aking harapan, at kung mauunawaan ko ito, hindi na ako magkakaroon ng 7 asensya, kundi 8.
Tulad ng inaasahan ni Wang Lin, ang ganitong bagay ay napakabihirang mangyari, lalo na't ang asensya ng tubig na kinokontrol ng general ng tubig ay hindi ordinaryo. Nabuo ito ng Guiyi sect sa Immortal Astral Continent sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan. Ang asensya ng tubig na ito ay nabuo mula sa pinakamataas na pagkaunawa ng asensya ng tubig. Ito ay katulad ng pagpapakita ng lahat sa harap ni Wang Lin. Mas malinaw pa nga ito kaysa isang guro na nagpapasa ng kanyang kaalaman sa isang disipulo. Paano hindi palalagpasin ni Wang Lin ang ganitong pagkakataon? Bagaman hindi kahanga-hanga ang kanyang talento, ang kanyang pag-unawa at kaalaman ay labis na malakas. Kung hindi sana siya nakakuha ng mga asensya. At hindi naman ibig sabihin na hindi pa nakatagpo si Wang Lin ng asensya ng tubig dati. Noong ang heaven-defying deed ay kailangang sumipsip ng tubig at noong ibinigay sa kanya ng All-Seer ang patak ng asensya ng tubig, nakuha ni Wang Lin ang gabay para tahakin ang landas ng asensya ng tubig. Ang kasiyahan sa mga mata ni Wang Lin ay umabot sa rurok. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na umupo sa loob ng mabilis na nagpapakondense na bola ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag habang pinapanood ang lahat ng pagbabago sa loob ng tubig bago siya. Ang mga pagbabagong ito ay tila walang pattern, ngunit nang lumabas ang mga linya ng dugo sa mga mata ni Wang Lin, dahan-dahan niyang natuklasan ang ilang mga pahiwatig. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasiyahan habang mabilis niyang inaalala ang mga pagbabago sa asensya ng tubig. Maliban kay Wang Lin, mahirap makita ito ng iba. Wala rin namang nakapansin sa general ng tubig. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik at may halong kasiyahan sa kanyang mga mata. Tinutok niya ang kanyang tingin sa bola ng tubig at patuloy na bumubuo ng mga silk, nagpapalakas sa asensya ng tubig at pabilis ang pagsikip ng tubig. Sa loob lamang ng isang insenso, ang tubig ay bumaba mula sa isang walang katapusang laki patungo sa daan-daang libong talampakan. Ang asensya sa loob ng daan-daang libong talampakan ng bola ng tubig ay lalong pinalakas habang nagko-condense ang dagat at ulan. Hindi mahalaga kung ang iyong cultivation ay labis na makapangyarihan, sa patak ng universo, ang kapangyarihan ng aking spell ay lubos na lumakas. Pipilitin ko kayong gawing isang patak at pagdurogan kayo hanggang mamatay. Ang general ng tubig ay patuloy na bumubuo ng mga seal at tumama sa bola ng tubig. Bawat paghit niya ay nagdulot ng panginginig sa kapangyarihan ng armor at pabilis ang pagsikip ng tubig. Halos nakaramdam ng pasasalamat si Wang Lin sa general ng tubig. Ang mga galaw ng general ng tubig ay nagpapakita kay Wang Lin ng mas maraming pagbabago sa asensya ng tubig at nagbibigay sa kanya ng mas malalim na pagkaunawa. Ang daan-daang libong talampakan ng tubig ay nabawasan ng kalahati, naging 200,000 talampakan. Ang general ng tubig ay mukhang nasisiyahan ngunit humihingal ng mabilis na parang wala ng lakas. Tumingin ang general ng tubig sa kalangitan at sumigaw, na duo, tulungan mo ako. Matapos niyang sumigaw, isang vortex ang lumitaw sa kalangitan. Lumabas ang kapangyarihan ng metal at agad na kumalat. Ang metal na tubig ng 5 elemento. May iba't ibang opinyon ng mga tao tungkol sa kung paano nabuo ang metal na tubig. Ang iba ay nagsasabi na ito ay metal na natunaw sa tubig. Ang iba naman ay naniniwala na ang tubig ay natural na nagtitipon sa metal pagkatapos itong matagal na mailantad. Ngunit anuman ang tunay na katotohanan, pinaniwalaan ng lahat ng mga sinaunang pantas na ang metal ay kayang magbigay buhay sa tubig. Totoo nga ito. Nang dumating ang metal na elemento, ang tubig sa paligid ni Wang Lin ay mabilis na nagsimulang magsikip. Ang tawa ng general ng tubig ay naging isang pangungutya. Wang Lin, patay ka na. Sa sandaling ito, sa labas ng Planeta 5 Elements, ang misteryosong Grand Empyrean na si Xuan Luo ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Sa pagtingin sa nangyayari, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bukod sa kakaibang liwanag mula sa kanyang mga mata, hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o matatawa. Paano niya siya ni-refine? Ito ay malinaw na tumutulong sa kanya na maunawaan ang kakanyahan ng tubig. Ang batang ito ay may ancient Dao bloodline ngunit mayroon ding mga spelling mula sa Celestials. Ito ay napakabihirang. At may 7 essences talaga siya sa loob ng katawan niya, pambihira ito. Ang paggamit ng mga linya ng dugo sa mga mata ng isang tao upang maglaman ng restriction essence, wala pa akong nakitang sinuman na gumawa noon. Sinaunang at Celestial Duo Cultivation. Kabanata 1734 isang napakabigat na pabor. Habang ang general ng tubig ay ngumisi ng may kasiyahan, sa ika-10 palapag, sina Duo, na nagpadala ng metal na elemento, ay ngumiti rin. Patuloy pa rin niyang pinagmamasdan ang labanan gamit ang kanyang dibinong pandama, at malaki ang kanyang ngiti. Hindi niya akalain na makakalabas pa si Wang Lin, dahil ang asensya ng tubig sa loob ng bola ng tubig ay napakadense, kaya't kahit siya ay naramdaman itong nakakatakot. Ang asensya ng tubig na ito ay hindi mula sa general ng tubig kundi mula sa armor. Dahil dito, lalo pang naging tiwala sina Duo. Inakala ko na may pamamaraan siyang makakapagpagwasak ng langit, pero ganito lang siya kalakas. Kung makakalabas siya, nakalabas na siya noong nabuo ang bola ng tubig.
Siguro, ngayon ay nararamdaman na niya ang kawalan ng pag-asa doon. Wang Lin, wala tayong alitan, at ayaw ko talagang patayin ka, pero ikaw ay isang nagmumuni mula sa mundo ng kuweba, iba kami sa iyo, tiyak na may layunin ka nang dumating dito, ang mundo ng kuweba ay gulo ngayon, at maraming mga puwersa ang naghahanap ng ikatlong kaluluwa. Kaya't malinaw na ang layunin mo sa pagdating dito. Habang iniisip ito ni Duo, lalo pang lumawak ang kanyang ngiti. Kasabay nito, sa loob ng tore, ang matandang lalaki na nakaitim na kasuotan at ang kanyang mga kasama ay nakatingin sa salamin. Ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng kasiyahan habang tumatawa. Ang batang ito si Wang Lin, sobrang yabang noon. Ngayon na dumating na ang general ng tubig, gusto kong makita kung paano siya makakalabas. Ang isang patak ng universo ay isang napakahalagang spell ng Guiisek, patay na ang taong ito. Ang babae na nasa kalagitnaan ng edad ay mukhang masaya rin habang tinitingnan ng bola ng tubig sa loob ng salamin. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Mamatay ka na. Kapag namatay ka, malulungkot si Situnan. At habang galit siya, mas masaya ako. Situnan, ikaw na ang susunod. Ang babae na nasa kalagitnaan ng edad ay humalaklak ng malakas. Pati na rin ang dalawang cultivators na malapit sa kanila na kalmado ay dahan-daang ngumiti. Hindi na siya makakalabas. Kasabay nito, sa labas ng tore, tuloy-tuloy ang walang katapusang palakpakan. Lahat ng cultivators mula sa Gui sect ay tinitingnan ang kalangitan, puno ng kasiyahan sa kanilang mga mata. Tinitingnan nila ang lumiliit na bola ng tubig na parang nakikita nila ang masakit na ekspresyon ni Wang Lin at naririnig ang kanyang malungkot na mga sigaw. Ang general ng tubig ay ang pinakamasaya. Patuloy siyang nagwawagayway ng kanyang kamay, at ang bola ng tubig ay patuloy na kumokondensa. Ang bola ng tubig ay ngayon ay mas mababa sa 100,000 talampakan ng lapad at mabilis pang lumiit. Ang tubig ay malabo at ang mga rumbling na tunog ay nanggagaling dito. Tunog ito ng nagkokondensang tubig, at para sa general ng tubig, ito ay parang awit ng langit. Masyado pang mabagal. Kailangan ko pang magmadali para walang mangyaring aksidente. Dahil sa isang dahilan, kahit na excited ang general ng tubig, habang lumiliit ang bola ng tubig, bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na pakiramdam. Dumating ang pakiramdam na ito ng biglaan, at kahit siya ay naguguluhan. Ngunit ang kalituhan na ito ay nagdulot sa kanya ng pangamba, at ang tanging magagawa niya ay padaliin ang pagkokondensa ng bola ng tubig. Bumuo siya ng isang seal at bumuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Malaki ang naging paghina ng kanyang katawan, ngunit ang dugo na iyon ay nagdulot ng mabilis na pagliit ng bola ng tubig mula 100,000 talampakan hanggang 70,000 talampakan. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng rumble mula kay Wang Lin sa loob ng bola ng tubig. Ang kanyang katawan ay naging baluktot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Si Wang Lin ay nagkakaroon ng pag-unawa sa lahat ng pagbabago sa loob ng asensya ng tubig. Tila umabot na sa limitasyon ng mga pagbabago at bumabagal na. Pakiramdam ni Wang Lin na wala ng lakas ang tubig upang baguhin pa ang asensya ng tubig. Parang natututo siya ng isang lihim, ngunit ang pangalawang kalahati nito ay biglang nawala. Ang pakiramdam ng iniwang nakabitin ay nagdulot ng hindi magandang pakiramdam sa kanya. Habang nagmumuni siya, ang dugo mula sa general ng tubig ay nagdulot ng muling pagbabago sa tubig. Halos gusto nang tumawa ni Wang Lin. Hindi niya malilimutan ang pabor na ibinigay ng general ng tubig sa kanya. Paano siya papatayin ng isang taong nagbigay sa kanya ng isang bagay sa oras ng pangangailangan? Ang nagbigay pa ng mas malaking kasiyahan kay Wang Lin ay ang sinabi ng general ng tubig. Na Duo at lahat ng disipulo ng Gui sect, ipadala ang inyong dibinong pandama sa Porma Sayon. Tulungan akong gawing isang patak sa 3 hininga. Bumuo si na Duo ng isang seal at kumikislap ang gintong liwanag, bumuo ng isang armor sa paligid niya. Siya ay lumabas mula sa tore na may armor sa kanyang katawan. Ipadala ang inyong dibinong pandama sa Porma Sayon. Ngayon, ang Gui sect ko ay aalis ng isang demonyo mula sa mundong ito. Sigaw ni na Duo habang bumubuo ng isang seal. Ang kanyang dibinong pandama ay tumungo sa vortex sa kalangitan. Palaging may mga taong gustong gawing masama ang iba para magmukhang tama sila. Nagpapakalat sila ng kasinungalingan at mga tsismis tungkol sa iba. Parang hindi nila kayang ipakita ang buong lakas nila kung hindi nila ito ginagawa. Malinaw na si na Duo ay ganitong klase ng tao, at karamihan sa mga disipulo ng Gui sect ay ganoon din. Kasabay nito, ang daan-daang mga cultivators mula sa Gui sect ay naupo ng walang pag-aalinlangan at ang kanilang dibinong pandama ay nagliparan papunta sa kalangitan. Ang dibinong pandama ay hindi nakikita, ngunit nagdulot ito ng pagbaluktot ng kalangitan. Ang dibinong pandama ay pumasok sa vortex at lumitaw sa loob ng Porma Sayon ng tubig. Daan-daang dibinong pandama ang pumasok at ginamit ang kanilang buong lakas sa bola ng tubig. Pinilit nilang pisilin ang bola ng tubig ng walang humpay. Partikular, ang lakas ni na Duo ay malaki ang tumaas pagkatapos magsuot ng armor.
Ang matandang lalaki na nakaitim na kasuotan at ang tatlo pang kasama ay naglabas din ng kanilang buong cultivation. Habang ang tubig ay mabilis na kumukondensa, ang rumbling na tunog ay naririnig at ang bola ng tubig ay lumiit hanggang 30,000 talampakan. Si Wang Lin ay nasa loob at ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan habang binibigyan niya ng pansin ang mga pagbabago sa asensya ng tubig. Ang Gui sect ay nagsusumikap ng husto at pinabilis ang pagbabago ng asensya ng tubig, na nagbigay kay Wang Lin ng pagkakataon na makita halos lahat ng ito. Medyo naiintindihan ko na, konti na lang, ang mga kamay ni Wang Lin ay hindi na mamalaya na bumubuo ng mga sil upang gayahin ang mga pagbabago sa asensya ng tubig. Sa sandaling ito, ang ikalawang alon ng presyon ay dumaan at pilit pinisil ang bola ng tubig, na nagdulot ng mabilis na pagliit mula 30,000 talampakan hanggang 20,000 talampakan, 10,000 talampakan, 5,000 talampakan. Hanggang sa maging 2,000 talampakan na lang. Patuloy itong lumiit. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kaliwanagan. Ang kanyang kaliwang kamay ay patuloy na gumagaya, habang ang kanyang kanang kamay ay nag-wave sa walang hangganan. Ang patak ng asensya ng tubig na nakuha niya mula sa All-Seer ay lumitaw sa kanyang kamay. Naiintindihan ko na. Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at kumislap ang patak ng asensya ng tubig sa kanyang kamay. Nagsimulang mag-ikot ito at habang kumikislap ang kristal na liwanag, ang patak ng tubig ay parang kristal. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag habang mahinang nagsalita. Asensya ng tubig, 380 milyon na pagbabago para makondensa. Sa sandaling sinabi ito ni Wang Lin, ang bola ng tubig na 2,000 talampakan ay nag-vibrate ng malakas tulad ng hindi pa nangyari at para bang babagsak na ito. Ang malakas na aura ng asensya ng tubig ay sumabog. Kasabay nito, sa labas ng bola ng tubig, ang general ng tubig ay bumuo ng isang sail at, kasama sina Duo at ang iba pang mga cultivators mula sa Gui sect, pinagsama ang kanilang dibinong pandama upang pisilin ang bola ng tubig ng huling beses. 2,000 talampakan. Dapat ay gumuho na ang kanyang katawan, durugan natin ang kanyang pinagmulan ng kaluluwa. Condense, gawing isang patak ng universo siya. Ang pinagsamang dibinong pandama ay dumaan patungo sa bola ng tubig. Ngunit, bago pa makagawa ng anuman ang dibinong pandama, ang bola ng tubig ay mabilis na lumiit ng kusa, na ikinagulat ng lahat. Ito ay nagulat kay na Duo at ang general ng tubig ay nanginginig. Lahat ay tumahimik, halos walang makapagsalita. Ang bola ng tubig na 2,000 talampakan ay lumiit ng mabilis hanggang 500 talampakan at pagkatapos ay mabilis na naging 50 talampakan. Ipinakita nito ng malinaw si Wang Lin at ang kanyang masayang ekspresyon. Ang tanawing ito ay parang isang malakas na kalabit na kumabog sa kanilang isipan, na nagdulot ng pagkablangko. Kung sila man o ibang tao, hindi nila matatanggap ito. Tiningnan nila ang bola ng tubig na 50 talampakan na kumondensa sa kristal sa kamay ni Wang Lin at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Pinanood din nila si Wang Lin na dahan daw ang tumayo at nagpakita ng isang ngiti. Itinaas ang kanyang mga kamay at yumuko sa lahat ng tao na ganap na naguluhan. Isang napakabigat na pabor, mangyaring tanggapin ang aking pagbati. Matapos yumuko si Wang Lin, inalag niya ang kanyang manggas. Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng mundo at nagkalat ang mga ulap. Lahat ng dibinong pandama, kabilang na sina Duo, ay tinangay mula sa Pormasayon. Tanging ang general ng tubig at si Wang Lin na lamang ang natira sa loob ng Pormasayon. Ikaw, ang katawan ng general ng tubig ay nanginginig habang bumuga ng dugo. Tumigil siya at umatras ng may kalunos-lunos ng ngiti. Sa planeta ng 5 elemento, ang lahat ng cultivator sa labas ng tore ay nanginginig at binuksan ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwalang takot, pati na rin ang isang walang katapusang takot na nalunod sa kanila. Walang ingay, tanging isang nakakatakot na katahimikan. Para bang may nag-freeze sa Gui sect. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Sina Duo ay puno ng kalituhan. Hindi pa rin niya matanggap ang nakita niyang mga pangyayari. Kinuha niya ang Earth Spirit at pinatungan ng Fire Spirit ang kanyang pagsamba. Kinuha pa niya ang patak ng universo na nabuo mula sa asensya ng tubig, siya. Matapos ang mahabang panahon, ang mga cultivators dito ay tila nagising mula sa takot. Isang sigaw ang narinig, lahat sila ay nagulat ng sabay-sabay. Paano niya nagawa ito? Hindi ka panipaniwala, imposible. Maaaring naiintindihan niya sa loob ng tubig. Anong uri ng nakakatakot na pangunawa at tuso ang kailangan niyan? Ang matandang lalaki na nakaitim na kasuotan at ang babae na nasa kalagitnaan ng edad ay hindi maunawaan ang napakalaking pagbabago. Lalo na ang matandang lalaki na nakaitim, hindi makapagsalita at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Kabanata 1735 Isang hakbang, pumutok ang braso. Hindi pinansin ni Wang Lin ang umatras na general ng tubig na puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Pumikit siya at dahan daw ang tinangkang maramdaman ang patak ng universo na nakuha niya.
Ang ikawalong asensya ay ang asensya ng tubig, ngunit hindi ito kumpleto sa loob ni Wang Lin. Katulad ng asensya ng apoy, kinakailangan itong mapagsama ng maraming beses upang maging kumpleto. Ito ang pagkakaiba ng ethereal at corporeal na mga asensya. Ang mga ethereal na asensya ay kailangan lamang maunawaan upang maging kumpleto. Gayunpaman, ang pagkaunawa na ito ay mas mahirap. Makikita ito mula sa buhay at kamatayan ni Wang Lin, karma, at ang tunay at huwad na mga asensya. Sa kabaligtaran, ang mga corporeal na asensya ay mas madaling makamit. Ang mga asensya ng apoy at kidlat ni Wang Lin ay kailangan lamang ng isang binhi, at pagkatapos ay kailangan niyang palakasin ito hanggang sa magpakita ang asensya. Sa ngayon, ang nasa loob ni Wang Lin ay ang binhi ng asensya ng tubig. Sa asensyang ito, maaaring dahan-dahan itong maging kumpleto. Mahihirapan ng isang tao na tapusin ang mga asensya, at ang paggawa ng binhi ay mas mahirap pa. Kung hindi nakain ni Wang Lin ang sinaunang Thunder Dragon at ang Eternal Thunder mula sa Scattered Thunder Clan, hindi lalabas ang Thunder Seed. Pareho ang kaso sa asensya ng apoy. Kung hindi niya muling gisingin ang Vermilion Bird ng maraming beses, hindi niya makukuha ang Fire Seed. Ngayon, ang patak ng universo ay parang ang sinaunang Thunder Dragon at Eternal Thunder, o kahit ang paggising ng Vermilion Bird. Ibinigay nito kay Wang Lin ang Water Seed. Ito ang nagpasaya kay Wang Lin ng labis. Walang bagay na libre ng hindi nagpapakahirap. Ang lahat ay kailangang makuha ng unti-unti. Tungkol naman sa Earth Spirit, na-absorb ito ni Wang Lin mula sa Earth Formation, ngunit malayo pa ito para mabuo ang Earth Seed. Siguro, kung may makakakita ng Earth Armor upang ipakita ang Earth Essence para siya ay makapag-intindi, maaaring magpakita ng Seed. Ang mga ganitong bagay ay kailangan lang pag-isipan, hindi pilitin. Naiintindihan ito ni Wang Lin ng mabuti. Nararamdaman ang sigla mula sa Water Seed, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin kay General ng Tubig ay hindi na malamig kundi ganap na kalmado. Sa sandaling binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, tila nagising mula sa kanyang pagkabigla ang General ng Tubig. Agad itong umatras, at pagkatapos ng 7 o 8 hakbang, tila tatakas na. Ngunit dahil marami siyang ipinagkaloob kay Wang Lin, paano niya ito hahayaan na umalis ng ganoon na lamang? Iniabot ni Wang Lin ang kanang kamay at isang malaking kamay ang lumabas mula sa kawalan. Hinawakan nito ang umatras na General ng Tubig. Habang nagsusumikap ang General ng Tubig, ibinawi ni Wang Lin ang kanang kamay at ang malaking kamay ay ibinalik ang General ng Tubig sa kanya. Inilabas ni Wang Lin ang hintutulo ng kanang kamay at itinutok ito sa pagitan ng mga kilay ng General ng Tubig. Ang mukha ng General ng Tubig ay nagbaluktot sa sakit at tila isang lampong tuyo. Ang kanyang buhay at kaluluwa ay nagsanib na sa armor sa paligid niya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng armor at ginamit siya ng armor bilang sustansya. Ang relasyon na ito ay matagal nang nangyayari, ngunit ngayon na hamina ang General ng Tubig, nagiging malupit ang kalagayan. Sisipsipin ng armor ang huling lakas ng buhay niya. Pumasok ang daliri ni Wang Lin at isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan, pumasok sa katawan ng General ng Tubig. Bumuo ito ng isang harang na ganap na naghiwalay sa katawan at kaluluwa ng General ng Tubig mula sa armor. Sa dahilang ibinigay mo sa akin ang Water Seed, hindi kita papatayin, at tutulungan kita isang beses. Ito ang aking prinsipyo. Itinuro ni Wang Lin ang kanyang daliri. Ang armor sa paligid ng General ng Tubig ay nayanig at sapilitang inalis. Ang mga pira-piraso nito ay kumalat sa lahat ng direksyon. May isang linya ng dugo na nagdudugtong sa bawat piraso ng armor patungo sa General ng Tubig kahit na ang mga piraso ay kumalat ng malayo. Ang kasalukuyang General ng Tubig ay mukhang nakakatakot. Ang nakakatakot na tagpo na ito ay nakatawag pansin sa lahat ng takot na cultivators ng Guiyi sect. Habang pinapanood ang kakaibang pangyayaring ito, isang malamig na pakiramdam ang lumitaw sa kanilang mga puso. Nakuna ng armor ang General ng Tubig. Kasabay nito, umaabot sa mga naririnig na malupit na sigaw mula sa General ng Tubig. Ang sakit ay halos lubusang lumunod sa kanya, ngunit hindi siya nawala ng malay at tinitiis lamang ang sakit. Alam niya rin na hindi siya tinorture ni Wang Lin, kundi tinutulungan siya. Kung hindi tinanggal ang armor, tiyak na mamamatay siya. Matapos niyang gamitin ang maraming kapangyarihan, at upang patayin si Wang Lin, ginamit niya ang lakas mula sa armor na hindi niya kayang tiisin. Kung naiproseso niya si Wang Lin, magiging maayos siya pagkatapos makuha ang patak ng tubig, ngunit napunta siya sa kasalukuyang kalagayan. Maraming pulang linya ang nagdugtong sa General ng Tubig at mga pira-piraso ng armor. Ang mga linya ay gumagalaw kasabay ng mga piraso, at patuloy na umaabot ang malupit na sigaw ng General ng Tubig. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging seryoso habang tinitingnan ng General ng Tubig. Ang mga mata niya ay kumislap habang nagsimula siyang mag-isip tungkol sa armor. Matapos ang ilang sandali, itinaas niya ang kanang kamay at lumitaw ang dugo ng espada. Lumipad ito at pinuputol ang mga pulang linya na nagdugtong sa General ng Tubig at armor.
Narinig ang mga tunog ng pagputok at lahat ng mga linya na nagdugtong sa general ng tubig ay nabasag at bumalik sa mga pira-piraso. Ang armor ay ganap ng noalay mula sa general ng tubig. Matapos kumalat, ang mga pira-piraso ay nagtipon at muling nabuo ang armor, ngunit marami itong mga bitik. Bumagsak ito sa lupa. Ang armor ay nagbigay ng hitsura na parang may nakaupo doon at naglalabas ng madilim na asul na liwanag ng tubig. Isang lance ang lumitaw mula sa asul na liwanag at nahulog sa mga braso ng armor. Matapos matanggal ang armor, dumura ang general ng tubig ng maraming dugo. Ang katawan niya ay labis na mahina at umurong siya ng paunti-unti. Tinitingnan niya si Wang Lin ng may komplikadong tingin. Tiningnan ni Wang Lin ang armor at dahan-dahang nagsalita, "Maaari ka nang umalis, hindi kita papatayin." Nag-isip saglit ang general ng tubig at binuksan ang bibig upang magsabi ng isang bagay, ngunit sa huli ay hindi na nagsalita. Siya ay labis na pagod habang umatras siya at nawala mula sa water formation. Iniabot ni Wang Lin ang kanang kamay patungo sa armor upang kunin ito at pag-aralan, nang bigla siyang tumangala. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Naglakad siya ng walang pag-aalinlangan at sabay na may mga ripples mula sa water formation. Malakas na presyon ang dumating mula sa mga ripples, at biglang gumuho ang mundo. Ang pagbagsak na ito ay napakabilis. Nang bumagsak ang water formation, isang malakas na presyon ang bumaba. Ang pressure ay sobrang lakas, na parang hindi kayang tiisin ng lugar na ito. Nagkaroon ng mga ripples sa likuran ng armor at isang vortex ang lumitaw. Isang tuyong braso ang lumabas mula sa vortex at abot patungo sa armor. Kasabay nito, isang matandang boses na malupit ang nagmula sa vortex, at ang tunog na ito ay diretsyong pumasok sa isipan ni Wang Lin. "Hindi ito bagay sa iyo, umalis ka, matanda na ako." Hindi nabigla si Wang Lin sa biglaang pagbabagong ito. Ang hakbang na ginawa niya bago gumuho ang water formation ay nagbigay daan upang maabot niya ang pinakamataas na bilis agad. Ang 7 asensya niya ay biglang nagsama sa kanyang makapangyarihang spirit void cultivation sa huling yugto at sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling tumuntong ang kanyang hakbang, pumasok ang ancient Dao power ni Wang Lin sa bawat piraso ng kanyang laman at buto. Pinahintulutan itong durugan ng isang planeta ng cultivation. Ang buong lakas ni Wang Lin ay sumabog ng buo. Para itong isang bagyong pagkawasak na sumabog. Ang lakas ni Wang Lin ay gumalaw ng buong kalakasan. Ang kanyang hakbang ay tumuntong sa braso sa sandaling lumitaw ang vortex at lumabas ang braso. Hindi siya tumuntong sa kawalan kundi sa braso. At walang awa niyang pinatumbok. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, sobrang bilis para sa sinuman upang umatras. Ang kanang paa ni Wang Lin ay gumalaw na parang kidlat, na may kasamang lakas ng ancient Dao habang bumabagsak. Ang matandang boses ay sumigaw at mabilis na nagbago ang direksyon ng braso. Sinubukan itong bumuo ng isang spell upang ipagtanggol, ngunit halatang hindi inaasahan ni Wang Lin na ganito kabilis tumugon at ganoon kabagsik. Hindi naawat ang kanang kamay ni Wang Lin na tumama sa braso. Isang malakas na tunog ng pagsabog, at narinig din ang tunog ng pagkabasag ng mga buto. Ang braso ay naging baluktot at namaga. Agad itong umatras sa vortex, ngunit pumutok ito at dumagundong ang dugo. "Maglalakas loob kang magnakaw mula sa akin. Gusto mo bang mamatay?" Tumayo si Wang Lin sa likod ng armor, at ang tingin niya ay malamig na parang yelo habang tinitingnan ang vortex. Binalik niya ang kaliwang kamay niya at ang asul na tubig na armor at lance ay kinuha ni Wang Lin. Lahat ng nangyari ay naging isang maayos na galaw, mula sa pagtapak hanggang sa pagbasag ng braso at pagkuha ng armor. Nagbigay siya ng aura ng isang master ng henerasyon. Isang cultivator ng ancient country. Isa kang miyembro ng ancient clan. Isang boses na halos nagiging distorted at puno ng sakit ang nanggaling mula sa vortex. Ang tagpong ito ay nakita ni Grand Empyrean Zuan Luo mula sa labas ng planeta. Nagpakita siya ng isang mapagmalaking ngiti at isang malupit na ekspresyon. "Magaling, tunay nga na isang anak ng aking ancient Dao clan." Ito ang pinakamagandang paraan para harapin ang mga taong naglalakas loob magtangkang mang-abala sa ancient Dao. Kung mas konti ang ginawa niya, medyo mababahala pa ako. Tila ako talaga ito. Kung ako, putulin ko na ang mga kuko niya. Wei Sect, ang grupong mga celestial na dumating dito ay interesante. Maingat na tinignan ni Grand Empyrean Zuan Luo ang tore. Kung nais niya, maaari niyang iwagayway ang kamay at lahat ng buhay sa planeta ay mawawala. Kabanata 1736-9 Cycle Heart Wheel. Pagkatapos itago ang armor ng general ng tubig, ang mga mata ni Wang Lin ay malamig tulad ng yelo. Tinitigan niya ang vortex at iniabot ang kanyang kamay patungo dito. Kasabay ng kanyang pagkilos, kumalat ang maliwanag na gintong liwanag mula sa vortex na parang matutulis na mga espada. Pumagitna ito at tumama sa kanang kamay ni Wang Lin. Sumabog ang malalakas na tunog sa buong water formation. 3 hakbang na umatras si Wang Lin at ibinalik ang kanyang kanang kamay.
Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, nanatili itong matindi at malamig. Nag-collapse ang vortex sa epekto at sumabog ito sa maliliit na kristal. Nawalan ito ng anumang bakas. Sa planetang Five Elements, ang ikasyam na palapag ng tore ay nagbigay ng gintong liwanag. Sa loob nito, nakaupo ang isang matandang lalaki na may suot na gintong kamisete na may mga buhay na pattern na nakatahi. Sa sandaling ito, kumaibot ang matandang lalaki at umubo ng dugo. Ang kanyang kanang kamay ay namaga at damilaw. Nakabaluktot ito sa isang kakaibang anggulo at kitang-kita na ito'y nabali. Malaking halaga ng dugo ang damaloy mula sa kanyang kanang braso at tumulo sa lupa. Isang miyembro ng Ancient Clan, ang lakas ng kanyang katawan ay kabilang sa Ancient Dao Clan. Hindi siya mukhang isang inapo na ginawa mula sa 3,000 patak ng dugo ni Yemo, hindi magiging kasing lakas siya ni Yemo. Malamang na hindi siya galing sa kuweba. Galing siya sa Immortal Astral Continent. Kaya't may iba pa maliban sa Guei Sekko na narito. Ang mga mata ng matanda ay lumiit at puno ng sakit. Tinitingnan niya ang kanyang kanang kamay ng may takot at sakit sa mga mata. Anong matinding hakbang? Kung hindi dahil sa armor, tiyak na mababali ang aking braso at baka pumutok pa ang aking katawan. Ang mukha ng matanda ay labis na madilim habang tinatanaw ang labas ng tore at sumigaw, na duo, pumarito at tingnan ako. Nang lumabas ang tinig ng matanda mula sa ikasyam na palapag ng tore, ang mga puso ng lahat ng cultivator sa labas ng tore ay kumabog. Tumigil ang lahat ng ingay at lumuhod sila patungo sa tore. Ang mga mata ni na duo ay kumaibot at agad siyang tumalon patungo sa ikasyam na palapag. Tumigil siya sa labas at bago makapagsalita, isang malaking kamay ang humawak sa kanya at hinayla siya papasok. Hindi naglakas loob si na duo na tumutol, pinayagan niyang hilahin siya ng malaking kamay papasok sa tore. Pagpasok niya, agad siyang lumuhod sa lupa at nagsalita ng may paggalang. Ang junior na si na duo ay bumabati sa ikasyam na ancestral. Tiningnan ng matandang lalaki sa gintong robe si na duo at sumigaw, sino siya? Paano mo siya na-provoke? Nang marinig ang mga salita ng matanda, tumangala si na duo upang magsalita, ngunit nang makita ang dugo na iniubo ng matanda, nanginginig ang kanyang puso. Pagkatapos, nakita niya ang kanang braso ng matanda, at isang napakalaking alon ng takot ang sumak sa kanyang puso. Alam niyang kumilos na ang kanilang ancestor, ngunit hindi lamang siya nagtagumpay, kundi nasaktan pa siya ni Wang Lin. Nagsimulang magtakaw ng mabilis ang katawan ni na duo at agad niyang sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman ng walang pagtatago. Habang nagsasalita si na duo, sa loob ng 5-element formation, bumagsak ang water formation. Maaaring umalis si Wang Lin, ngunit pinili niyang manatili. Naglakad siya pasulong at isang nagniningning na liwanag ang sumak ng isang bagong mundo ang sumak sa kanyang harapan. Isang banayad na hangin ang humaplos. Ang amoy ng hangin ay nakapagdudulot ng katahimikan. Isang misensi ng kagubatan ang naruroon na walang katapusang dulo. Ang mga matataas na puno ay parang mga espada na tumusok sa mga ulap, at ang mga dahon ay bumubuo ng mga lilim. 5-element wood formation. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap nang makakita siya ng paligid, at dahan-dahan siyang ngumiti. Sa pagpunta niyang ito sa planetang 5 elements, hindi alintana ang pangunahing layunin, ang 5 elements formation na ito ay nagbigay kay Wang Lin ng malaking swerte. Paano siya magpapabaya sa wood formation? Tumakbo siya pasulong. Ngunit sa sandaling gumalaw si Wang Lin, ang lahat ng mga puno sa kagubatan ay nayanig. Lahat ng mga dahon ay nahulog dahil sa isang misteryosong lakas at lumipad patungo kay Wang Lin. Sobrang dami ng mga dahon, sapat na upang takpan ang langit at lupa. Ang mga ito ay nakatutok kay Wang Lin na parang tinatangkang kunin ang kanyang kaluluwa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin habang umatras ng 3 hakbang. Ang kanyang kanang kamay ay naging kamao at isang lamig ang sumak sa kanyang mga mata. Bigla niyang hinawakan ang espasyo sa harap niya. Heaven Ripeng. Ang paghiwa na ito ay nagdulot ng kalat-kalat na ulap, at pagkatapos ng isang malakas na tunog ng punit, isang napakalaking pagkabasag ang dumagundong sa mundo, at nagdugtong ang langit at lupa. Pakiramdam na parang hahatiin nito ang mundo. Sa katunayan, ang mundo sa harap ni Wang Lin ay nahati sa dalawa. Ang gitna ng pagkabasag ay nagtutok sa madilim na walang hanggan. Sa sandaling iyon, mabilis itong lumawak na parang ang gabi ay sumasakop sa araw. Ngunit hindi lang ito sapat upang ipakita ang lakas ng Heaven Ripeng. Ang mga dahon ay lahat na punit kasabay ng mundo. Ang lahat ng mga dahon ay nahati, at lumitaw ang mga linya na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng bawat dahon. Lahat ng mga dahon mula sa lahat ng direksyon ay punit-punit tulad nito. Nang lumabas ang Heaven Ripeng mula sa kanang kamay ni Wang Lin, isang malakas na tunog ang umabot, parang ang wood formation ay nagbagsak. Ang lahat ng mga dahon na patungo kay Wang Lin ay nahati at dumaan sa kanyang mga gilid, nagbanggaan sa mga dahon mula sa kabaligtarang direksyon. Mula sa malayo, ang itsura ni Wang Lin ay parang nalunod ng pagbangga ng mga dahon. Isang saglit na lumabas siya mula sa dilim.
Sa kanyang likuran, ang pagkabasag ay pinalaki na parang isang malaking bibig. Ang mga bumagsak na dahon ay lumikha ng isang kaguluhan. Para itong katapusan ng mundo. Habang lumalakad si Wang Lin, ang mga puno na nawalan ng dahon ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Sa ilalim ng mga mata ni Wang Lin, ang mga puno ay nagsimulang mag-extend at magtagpo sa isa't isa. Sa hindi maikakailang mga hakbang, ang mga puno ay lumawak at lumago upang bumuo ng isang dambuhalang mukha. Sumuko o magwawala. Ang puting buhok ni Wang Lin ay banayad na humaplo sa likod niya kasabay ng kanyang puting robe. Tinutok niya ang tingin sa mukha ng puno sa lupa. Ang mukha sa kagubatan ay tahimik na nagmuni, at pagkatapos ng matagal na oras, dahan-dahan itong isinara ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang maliwanag na berdeng liwanag ay nagtipon sa pagitan ng mga kilay nito. Bumuo ito ng isang berdeng kristal na tumalan patungo kay Wang Lin. Ito'y lumutang sa harap ni Wang Lin at kinuha niya ito gamit ang kanyang kanang kamay. Nang isinusog ito, ang mga puno ay bumalik sa kanilang orihinal na posisyon. Hindi na muling tinitigan ni Wang Lin ang mga puno ngunit naglakad pasulong. At ang mundo sa paligid niya ay napilipit hanggang sa magkolaps ang lahat. Ang wood formation ay mabilis na nawala at ang huling formation ay lumitaw, ang metal formation. Ang metal formation ay puno ng lakas ng metal, at ang amoy ng intensyon ng pagpatay ay matinding naruroon sa metal na mundo. Walang lupa dito. Sa halip, ang mga malalaking espada na puno ng lakas ng metal at intensyon ng pagpatay ay naruroon. Walang mga ulap o araw sa langit, tanging walang katapusang mga espada ang nakabitin na pabaligtad sa hangin. Ang mga walang katapusang espada ay dumadagindong sa sandaling magpakita si Wang Lin. Ito ay isang himno ng espada. Lahat ng mga espada ay umaawit sabay-sabay. Ang metal ay hindi tulad ng kahoy. Ang kahoy ay maaaring malambot, kaya't binigyan ni Wang Lin ang wood spirit na may katalinuhan ng pagkakataong pumili. Ang metal ay naiiba, ang metal ay palaging tuwid at hindi sumusuko. Sa sandaling ito, ang himno ng espada ay umalingaw at ang lahat ng mga espada ay pumutok palabas. Ang milyong mga espada ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ang malalakas na tunog ng pagsabog ay umabot, at ang mga mabagsik na tunog ang tanging naririnig, at tumagal sila ng mahabang panahon. Sa planetang Five Elements, sa ikasyam na palapag ng tore, pagkatapos magsalita ni Duo tungkol sa lahat ng kanyang nalalaman kay Wang Lin, ang matandang lalaki ay nanatiling madilim. Hindi pa rin siya naniniwala na si Wang Lin ay hindi galing sa Immortal Astral Continent. Habang siya ay magbabalak magsalita, bigla siyang tumingin sa labas ng tore. Ang ekspresyon niya ay puno ng intensyon ng pagpatay. Binuksan niya ang metal formation. Papasok na siya sa 9 cycles. Tumayo ang matandang lalaki sa gintong robe. Ang mga mata niya ay puno ng malamig at matinding galit. Nagatubili si Duo at nagtanong, Ancestor, makakapigil ba ang 9-cycle heart wheel formation ng planeta 5 elements sa taong ito? Ang 9-cycle heart wheel, siyam na hininga para sa isang cycle. Mas mabilis mag-move ang puso, mas mabilis itong umikot. Mahirap sabihin. Ang formation na ito ay maaaring mahirap at maaaring madali. Isa ito sa mga formation na proteksyon ng Gui sect sa Immortal Astral Continent. Bagamat may 40% lamang itong lakas, basta't hindi niya makita ang formation at mag-ikot kahit kaunti, hindi siya makakapasok. Depende lahat ito kung gagalaw ba ang kanyang puso o hindi. Ang bulong ng Ancestor, ngunit ang mga salita niya ay napaka-misteryoso. Nakinig si Duo ngunit hindi niya masyadong naintindihan, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, tinignan niya ang kalangitan sa labas ng tore. Sa loob ng formation, ang malalakas na tunog ng pagsabog ay narinig at ang metal formation ay gumuho. Lumakad si Wang Lin palabas mula rito. Kitang-kita niya na ang planeta 5 elements ay hindi malayo. Parang isang hakbang na lamang at makakapasok na siya sa planeta 5 elements. Sa likod ni Wang Lin, ang 5 elements formation na unti-unting bumabagsak. Tinitingnan si Wang Lin ang planeta 5 elements at malapit nang pumasok, ngunit bigla siyang huminto. Napaungol siya nang malumanay at kumislap ang kanyang mga mata. Sa kanyang pananaw, ang planeta ay talagang gumalaw. Nagsimula itong unti-unting mag-ikot. Kabanata 1737 Ang aking puso ay nagising. Nang makita ni Wang Lin na umiikot ang planeta, sa ikasyam na palapag ng tore, nawala ang kalungkutan sa mukha ng matandang lalaki na may gintong robe at napalitan ng isang ngiti. 9-cycle heart wheel. Kahit sa Immortal Astral Continent, kakaunti lamang ang makakabasag nito. Ang focus ng formation na ito ay nasa puso. Mas mabilis ang galaw ng puso ng isang tao, mas mahirap itong basagin. Sinabi mong matalino at tuso ang taong ito. Maraming taon na ang lumipas, at hindi lamang siya hindi namatay, kundi tumaas pa ang kanyang cultivation level. Sigurado akong nakaranas siya ng maraming sitwasyon ng buhay at kamatayan, at ang kanyang isipan ay nahubog na parang sa isang demonyo. Mas matalino ang isang tao, mas mahirap siyang makalaya. Ito pa lang ang unang cycle. Habang tumatagal, mas marami itong potensyal na pumatay.
Kapag umabot ito sa 9 na cycle, maiipit siya roon magpakailanman hanggang maubos ang kanyang mental energy at mamatay. Nang marinig ito ni Nadao, ngumiti siya. Ipinagpag ang kanyang mga kamay sa matandang lalaki at sinabi, sa harap ng ancestor, hindi makakatakas ang taong ito. Tumawa ang matandang lalaki sa gintong robe at tiningnan ang kanyang kanang braso. May halong kalupitan ang kanyang tingin. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niya ang sakit sa kanyang kanang braso. Kahit na ginamit niya ang kanyang celestial energy, hindi nito naalis ang lahat ng sakit. Sa labas ng planeta, si Grand Empyrean Zuanluo, na matagal nang naglumasid, ay pumikit. Ang lakas ng 9-cycle heart wheel ay katamtaman, pero mahirap para sa mga hindi nakakaintindi nito na mabasag ito. Natatakot akong hindi makakabasag ang batang ito, kalimutan na, manunood pa ako ng kaunti. Kung talagang maiipit siya, tutulungan ko siya. Mabagal na iniwasiwas ni Grand Empyrean Zuanluo ang kanyang ulo. Hindi niya inaasahan na mababasag ni Wang Lin ang kilalang formation ng Guiyi Sect, ngunit may isang maliit na pag-asa sa kanyang puso. Gayunpaman, mahina ang pag-asang iyon. Nang mapansin niya ang maliit na pag-asang iyon, natawa pa siya. Huwag akong mag-expect ng labis, kahit na ang emperador ng henerasyong ito ay sumugod sa formation na ito nang walang alam, maiipit pa rin siya. Seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ang planeta ng 5 elements. Ngunit habang tinitingnan niya ito, mas mabilis itong umiikot. Noong una, mabagal itong umiikot, ngunit ngayon ay ilang beses na itong pabilis. Habang umiikot ito, nakaramdam si Wang Lin ng matinding sakit sa kanyang mga mata at naranasan ang pagkahilo. Sa ilang hinga, mabilis na nauubos ang kanyang mental energy. Ang pagka-discover na ito ay nagpadarag sa puso ni Wang Lin, kaya't hindi siya nag-atubiling ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit kahit na nakapikit ang kanyang mga mata, patuloy niyang nakikita ang planeta na umiikot ng walang tigil. Ano bang klaseng formation ito? Biglang bumangon ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Kahit hindi siya tumingin, nagbukas man siya ng mata o hindi, o kahit lumingon siya sa ibang direksyon, patuloy pa rin ang pag-ikot ng planeta. Maya-maya, dumaan ang 9 na hinga, at sa ika-10 hinga, mas pabilis na naman ang pag-ikot ng planeta. Mas naramdaman ni Wang Lin ang pagkahilo at nagsimula ng maubos ang kanyang mental energy ng mabilis. Wala pang pagkakataon si Wang Lin na makaranas ng ganitong bagay sa buong buhay niya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari, kung anong mga restriction ang umiiral sa loob ng formation na ito. Isang malamig na liwanag ang sumat sa mga mata ni Wang Lin. Hindi siya nagdalawang isip na humakbang pasulong. Kahit nakakaiba ang planetang ito, hindi pa rin ito malayo sa akin. Hindi ko na lang pansinin at papasok na lang sa planeta. Mabilis na kumilos si Wang Lin at tumawid ng isang walang katapusang distansya sa isang hakbang. Ngunit pagkatapos ng hakbang na iyon, nagimpok si Wang Lin. Nakita niyang tila na natili siya sa isang lugar at hindi nagbago ang distansya nila ng planeta, at patuloy pa rin itong umiikot. Parang ang planeta na ang gumalaw. Tahimik na nagmuni si Wang Lin. Sa puntong iyon, ang pangalawang set ng 9 na hinga ay dumaan at nagsimula ang ikatlong cycle. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng planeta, at nagsimula itong magmukhang malabo sa mga mata ni Wang Lin. Ano bang klaseng formation ito? Ang weird. Naramdaman ni Wang Lin ang inis sa kanyang puso habang patuloy na umiikot ang planeta. Hindi ito biglang dumating, para bang laging naruroon. Ngunit nang lumabas ang inis, bigla itong pabilisin ang pag-ikot ng planeta. Ang bilis ng pag-ikot ay nagdulot sa planeta upang magmukhang isang malaking cyclone. Medyo napatla ang mukha ni Wang Lin at hindi niya kayang pigilan ang inis sa kanyang puso. Lalong tumindi ito, at lalong pabilis ang pag-ikot ng planeta. May mali. Mabilis na umatras si Wang Lin. Ngunit kahit gaano pa siya kabilis umatras, hindi rin nagbago ang distansya nila ng planetang 5 elements. Ang kakaibang pagbabagong ito ay nagpasindak sa puso ni Wang Lin, at lalong tumindi ang inis sa kanyang dibdib. Sa puntong iyon, ang ika-4 na set ng 9 na hinga ay dumaan at pumasok na ang planeta sa ika-5 cycle. Sa pagpasok sa ika-5 cycle, dahil sa inis ni Wang Lin, ang planetang 5 elements ay hindi na mukhang isang planeta. Naging isang pabilog na vortex na umiikot ng mabilis. Nang inig ang katawan ni Wang Lin at naramdaman niyang tila may bigat sa kanyang dibdib. Habang umiikot ang planeta, nakaramdam si Wang Lin ng pag-spin ng buong mundo. Para bang ang tanging hindi umiikot ay siya mismo. Gayunpaman, nagbigay ito kay Wang Lin ng pakiramdam na hindi siya kabilang dito, nagdulot ng inis sa kanyang puso. Ang pagkahilo ay nakakasakit para kay Wang Lin at nais niyang samuka. Natigilan siya at nagputi ang kanyang mukha. Lumuha ang kanyang mga mata ng dugo. Habang nakatingin siya sa vortex, sa ibabaw ng inis, isang galit ang sumak sa kanyang mga mata. Ngunit nang sumak ang galit na iyon, tumaas ang bilis ng vortex. Naging hindi matatag ang mga paa ni Wang Lin at nagsimula siyang mag-ikot kasabay nito nang hindi niya namamiliin. Sa ika-9 na palapag ng tore, tinitingnan nito ng matandang lalaki sa gintong robe at tumawa.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan at kasiyahan. Tinitingnan niya ang labas ng tore ng may contempt at pang-uuyam. Pumasok na siya sa ikalimang cycle, hindi siya makakatakas. Kahit pumasok ako, hindi ko na siya maaabutan pagkatapos ng ikalimang cycle. May iwan lang siyang maubos ang mental energy at lahat ng buhay niya ay mauubos. Ang taong ito ay gustong pumasok sa aking planetang 5 elements. Napakabigat niyang mag-isip. Ngumiti rin sina Duo, ngunit may takot pa rin sa kanyang mga mata. Hindi siya kasing alam ng matandang lalaki tungkol sa 9-cycle heart wheel, pero matagal na rin siyang nakapasok dito. Alam niya ang takot ng formation na ito. Nahulog siya sa coma sa ikatlong cycle at nailigtas ng ancestor. Matagal bago siya naka-recover. Pagkatapos noon, ang nararamdaman niya ay takot at paggalang sa formation na ito. Sa labas ng planeta, mabangis na pinigilan ni Grand Empyrean Zuan Luo ang pagkadismaya sa kanyang puso at iniwasiwas ang kanyang kamay, ngunit bago ito magawa, tumigil siya. Lumino ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang kanang kamay. Nagsimulang tumibok ang kanyang matandang puso. Sa loob ng formation, nang dumating ang unang hinga ng ikasyam na cycle, biglang ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Puso ay gumalaw, ang puso ko ang gumalaw. Dahil gumalaw ang puso ko, pati ang katawan, kaluluwa, at lahat, pati na ang planeta, ay umiikot, lahat ng ito ay dahil hindi kalmado ang aking puso. Ang mga ugat sa mata ni Wang Lin ay nawala at ang galit ay nawala. Ang lahat ng inis ay nawala at ang kanyang puso ay naging kasing kalmado ng tubig. Kabanata 1738 Ang katahimikan ng katawan ay nagtuturo sa puso. Ang unang hininga ng ika-siyam na siklo. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang gamitin ang tunay at pekeng asensya, ngunit wala itong epekto, parang nawala na. Dito, kung saan tunay o peke, nakadepende ang lahat sa kanyang puso. Kapag ang puso ni Wang Lin ay na-trigger, lahat ng bagay ay gagalaw. Sa sandaling isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata, bigla niya itong binuksan muli. Kalmado ang mga ito, tulad ng tubig. Naiintindihan niya na ang lahat ay isang pagsubok lamang para sa kanyang puso. Hanggang ang kanyang puso ay kalmado, ang mundo ay magiging kalmado. Ngunit mahirap patahimikin ang kanyang puso, lalo na't puno ito ng mga inis sa paligid. Bagamat mukhang kalmado siya ngayon, hindi pa rin siya ganap na kalmado. Sa ngayon, tanging ang kanyang katawan lang ang tahimik. Habang ang katawan ni Wang Lin ay dahan-dahang tumatahimik, ang planeta sa kanyang harapan ay biglang bumagal mula sa mabilis nitong kalagayan ng vortex. Ang pagbabagong ito ay talagang kapansin-pansin, at ilang beses itong bumagal sa isang iglap. Ang ikalawang hininga ng ika-siyam na siklo. Matapos kalmado ang kanyang katawan, biglang bumagal ang ikot ng planeta. Bagamat ang planeta ay nananatiling isang vortex, ang pagkahilo, pagsusuka, at kabaliwan ay hamupa na parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang puso. Ito ay nagbigay daan sa kanyang puso na magpakita ng mga palatandaan ng ganap na pagpapatahimik. Dahil dito, ang kaluluwa ni Wang Lin ay kumalma. Sa kanyang kaluluwang kalmado, ang vortex ng planeta ay bumagal pa ng ilang beses. Tila ba nag-aalangan itong magpatuloy sa pagiging vortex na nagdudulot ng pagkahilo. Ang ikatlong hininga ng ika-siyam na siklo. Sa sandaling dumaan ang ikatlong hininga, pagkatapos kalmado ang katawan at kaluluwa ni Wang Lin, ang kanyang orihinal na kaluluwa ay kumalma na rin. Sa pagkalma ng kanyang orihinal na kaluluwa, naramdaman ni Wang Lin na siya'y parang lumulutang doon, ang kanyang puting buhok ay dumadaloy. Ang kanyang mukha ay hindi na mapatla, bagkus ay tahimik lamang. Sa kanyang pananaw, ang ikot ng planeta ng 5 elemento ay bumagal pa, at hindi na ito isang vortex. Bumalik ito sa itsura ng isang planeta, at bagamat hindi pa rin niya ganap na makita ang tanawin sa planeta, natukoy niya ang bilis nito gamit lamang ang kanyang mga mata. Tinitingnan ang planeta ng 5 elemento, dahan-daw ang ngumiti si Wang Lin. Ang ngiti niyang ito ay puno ng kapayapaan, walang galit. Parang nakita na niya ang lahat. Tumatagal ang oras. Ang ika-4, ika-5, at ika-6 na hininga ng ika-9 na siklo ay dumaan. Sa puntong ito, tahimik na ang planeta ng 5 elemento. Lahat ng mga nagmamasid ay nakatingin sa kalangitan na may hindi maipaliwanag na pagkabigla sa kanilang mga mata. Partikular na ang mukha ng matandang lalaki sa gintong kasuotan na puti na ang hitsura habang pag-ulong na nagsasabi ng mga salita. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon at inaasahan. Sa kanyang isipan, ito ay imposibleng mangyari. Hindi siya kabilang sa cave world. Siya ay mula sa Guiyi sect sa Immortal Astral Continent. Alam na alam niya ang takot at lakas ng 9-cycle heart wheel formation. Ang formation na ito ay kilala sa Immortal Astral Continent. Hindi niya akalain na isang cultivator mula sa cave world ay magpapakita ng mga palatandaan ng pagsira sa formation sa napakaikling panahon. Bagamat ang formation dito ay mas mahina kaysa sa nasa Immortal Astral Continent, ito ay isang tunay na 9-cycle heart wheel formation.
Ito ay imposibleng mangyari, kahit na naintindihan niya ang formation, umabot na ito sa ika-9 na siklo. Ang oras ay limitado, at imposibleng kalmaduhin ng kanyang puso sa tamang oras sa loob ng ika-9 na siklo. Pinisil ng matandang lalaki ang kanyang kamao at bamulong ng mga salitang hindi siya tiyak. Sa tabi niya, si Duo ay ipinakita ang takot sa kanyang mga mata habang napansin ang pagbabago sa kinaroroonan ni Wang Lin. Alam na alam niya ang kababalaghan ng formation. Hinihingal siya at hindi makapagsalita ng matagal. Malalaking alon ang nagugat sa kanyang ulo, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot kay Wang Lin. Sa labas ng planeta ng 5 elemento, ang mga mata ni Grand Empyrean Zuan Luo ay nagningning ng kakaibang liwanag habang tinitingnan si Wang Lin. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay patuloy na lumiliwanag. Natanaw na niya ang lahat ng ginawa ni Wang Lin, at ang kanyang puso ay nagsimulang magpumintig ng mabilis. Dahil hindi siya makatahimik agad, pinatahimik muna niya ang kanyang katawan. Ginamit ang katawan bilang ang pang-angkla upang patahimikin ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, ginamit ang kaluluwa bilang gabay upang patahimikin ang kanyang orihinal na kaluluwa. Nang kumalma ang orihinal na kaluluwa, nakuha ng kanyang puso ang kontrol at napatahimik ito. Dahil sa katahimikan ng katawan, kaluluwa, at orihinal na kaluluwa, ang puso ay kusa ng tatahimik, bihira ang makakapag-isip ng ganitong paraan sa isang napakaikling panahon. Ang ganitong pangunawa ay bihirang makita. Kukunin ko ang batang ito bilang aking disipulo. Ipinakita ni Grand Empyrean Zuan Luo ang kasiyahan na bihirang makita sa loob ng 10,000 taon. Ang ika-8 hininga ng ika-9 na siklo. Ganap na nakalmado ang puso ni Wang Lin sa puntong ito. Nakatayo siya doon na may ngiti sa kanyang mukha. Ang ikot ng planeta ng 5 elemento ay bumagal na sa puntong halos hindi na ito mapansin. Ang planeta ay malinaw na nakikita kay Wang Lin. Nang dumating ang ika-9 na hininga, hindi na umiikot ang planeta ng 5 elemento at ganap na tumigil sa mga mata ni Wang Lin. Kung nais niya, kailangan lamang niyang maglakad ng isang hakbang upang lumabas mula sa 9-cycle heart wheel at pumasok sa planeta, ngunit hindi niya ginawa ito. Sa buong buhay niya, pagkatapos magdusa ng pagkatalo, lagi niyang nakakamtan ang kanyang kabayaran. Halos mamatay siya kanina dahil sa pagkaubos ng kanyang mental na enerhiya, at kung maghihintay lamang siya, hindi na siya magiging si Wang Lin. Hindi ko alam ang pangalan ng formation na ito, ngunit nagbabago ito tuwing 9 na hininga, at ngayon ay nagbago na ito ng 9 na beses, pagkatapos ng bawat pagbabago, umiikot pa ito ng mas mabilis, kaya't hindi mali na tawagin itong 9-cycle heart wheel. Paano kaya ang formation na ito ay umiikot at humihinto ayon sa iyong nais? Nagkaroon ng isang kisap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay itinuro forward sa planeta ng 5 elemento. Pagkatapos, gumuhit ang kanyang kamay ng isang bilog pabaligtad. Kapag ang puso ay gumalaw, ang planeta ay gagalaw. Dahil ang aking puso ay pabaligtad, ang planetang ito ay babalik rin. Nais niyong trepuhin ako sa loob ng formation, ngayon ay malasakit sa inyo ang maranasan kung gaano kasarap ang formation na ito. Gumuhit ng sunod-sunod na mga bilog ang kanang kamay ni Wang Lin. Nang gumalaw ang kanyang kanang kamay, ang planeta ng 5 elemento, na tumigil na, ay nagsimulang umikot muli. Ngunit, sa pagkakataong ito, umiikot ito pabaligtad. Habang umiikot ito pabaligtad, nagsimulang tumawa si Grand Empyrean Zuan Luo. Punong-puno siya ng paghanga kay Wang Lin. Ang batang ito ay akma sa aking ugali. Magaling, magaling. Kasabay ng kasiyahan ni Grand Empyrean Zuan Luo, ang mga cultivator sa planeta ng 5 elemento ay nakatingin sa kalangitan, ngunit biglang nagkalat ang mga ulap at mabilis na nagbago ang kalangitan. Ang langit ay hindi na asul o maliwanag. Ito ay napalitan ng kawalan sa labas ng planeta ng 5 elemento. Lahat ng mga cultivator ng Gui sect ay nakakita ng isang planeta sa kawalan. Ito ay ang planeta ng 5 elemento. Napakabigat ng pakiramdam. Klarong nasa planeta ng 5 elemento sila, ngunit nakikita nila ang planeta ng 5 elemento. Agad na nagpatibok ang puso ng bawat isa na nakakita nito. Ang matandang lalaki sa gintong kasuotan ay gumalaw din. Matapos magulat, ang ekspresyon niya ay malaki ang pagbabago. Huwag! Sa isang iglap, nagsimulang umikot ang planeta ng 5 elemento sa kanilang pananaw. Habang umuugong ang mga ingay, mas mabilis pang umikot ang planeta. Ang puso ay gumalaw, kaya't ang planeta ay gumalaw. Ang biglaang eksena ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang mga puso kaya't sila ay natrap na sa 9-cycle heart wheel. Sa kanilang mga mata, ang ikot ng planeta ay naging isang vortex na, at ito ay ang ika-8 hininga ng unang siklo. Isa-isa, ang mga cultivator ay nagsimulang umubo ng dugo at patuloy na umatras. Puno sila ng takot, at ang mga sigaw ng takot ay umalangaw-ngaw. Biglang dumating ang ika-2 siklo. Si Duo ay umubo ng dugo at agad isinara ang kanyang mga mata. Ngunit ang sakit at pagkahilo ay nagpahirap upang kalmaduhin siya, kaya't kinailangan niyang labanan. Ngunit habang lumaban siya, mas mabilis na umikot ang planeta sa kanyang isipan.
Bumalik ang takot mula noon sa kanyang isipan. Kaya't naging baliw sina Duo sa takot. Mayroon din ang matandang lalaki sa gintong kasuotan. Ang kanyang mukha ay naging mapatla. Agad niyang itinuro ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay, sinusubukang kalmaduhin ang sarili. Ngunit ang mga sigaw at tawag ng tulong ay patuloy na gumugulo sa kanya, kaya't nahirapan siyang kalmaduhin ito agad. Sa kanyang pananaw, ang ikot ng planeta ng 5 elemento ay naging isang vortex, at ang pakiramdam ng pagkahilo ay nagdulot sa kanya ng inis at pagkabaliw. Ang kanyang mental na enerhiya ay mabilis na nauubos at nawawala siya sa kontrol. Sa puntong ito, ang formation ay umabot sa ika-4 na siklo. Sa sandaling pumasok ito sa ika-4 na siklo, ang lahat ng mga cultivator maliban kay na Duo at ang matandang lalaki sa gintong kasuotan ay nawalan ng malay. Bagamat nawalan sila ng malay, ang sakit sa kanilang mga mukha ay naruroon pa at patuloy na lumalala. Ang kanilang mental na enerhiya ay mabilis na nauubos at ang kanilang katawan ay mabilis na nalalanta. Maliban sa kanilang mental na enerhiya, ang kanilang buhay na lakas ay nauubos din. Sina Duo ay nahirapan din. Tumagal siya ng sandali sa ika-4 na siklo bago mawalan ng malay. Tanging ang matandang lalaki sa gintong kasuotan ang patuloy na lumalaban. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga at may kabaliwan sa kanyang mga mata habang siya'y umaray. Sa kanyang mga mata, nakita niyang sumasalamin ang planeta ng 5 elemento. Umiikot ito ng sobrang bilis na naging isang vortex na, at hindi na matukoy na ito'y isang planeta. Lumipas ang oras. Lumipas ang ika-5 at ika-6 na cycle. Nang dumating ang ika-7 cycle, ang matandang nakasuot ng gintong damit ay umubo ng dugo at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalanta. Sa sandaling ito lang, 3 dagandong ang nagmula sa ika-7, ika-6, at ika-5 palapag ng tore. Kasabay nito, lumipad ang 3 matandang figure mula sa tore at gumamit ng hindi kilalang spell. Kumaway silang 3 sa mga bituin. Isang dumadagandong na dagandong ang kumalat sa buong mundo at naging walang katapusang alingawngaw na patuloy na dumadagandong. Habang umaalingawngaw ang dumadagandong na dagandong, gumuho ang langit at gumuho ang umiikot na planetang 5 elemento. Lahat ng nasa langit ay napunit ng puwersa. Ang puting figure ni Wang Lin ay lumitaw sa kalangitan ng planetang 5 elemento nang ang porma sayon ay napunit. Kabanata 1739 May mga tainga ang mga pader. Ang kalangitan ay kumilos habang ang ilusoryong planeta ng 5 elemento ay gumuho. Ang langit ay parang nabasag at ang mga piraso nito ay nagsimulang magkalat sa lahat ng direksyon. Kung hindi dahil sa 3 tao, ang baligtad ng 9-cycle Heart-Wheel Formation ay tiyak na magpapatay sa lahat dito. Hindi ito kalupitan mula kay Wang Lin, kundi dahil naranasan na rin niya ang parehong bagay. Nagpakita si Wang Lin sa baluktot na kalangitan at tahimik na tiningnan ang planeta. Nakita niya ang daan-daang mga hindi maipaliwanag na mga nagbabalik loob na nag-aaral, sina Dao, ang matandang lalaki na may sira na kanang braso, at 3 mabagsik na kalalakihang nasa gitnang edad na nakatingin sa kanya. Bagamat ang 3 lalaki ay mukhang nasa gitnang edad, ang kanilang mga aura ng kabiguan ay nagpapakita na sila ay nabuhay ng matagal na panahon. Ang kanilang kakaibang kasuotan ay nagpapatunay na hindi sila mga nag-aaral mula sa cave world kundi mula sa immortal astral continent. Matapos magdapo ang paningin ni Wang Lin, nanatili siyang kalmado at niyapos ang kanyang manggas. Pinagdugtong niya ang mga kamay. Ako si Wang Lin mula sa cave world. Dumaan ako upang makipagkita sa inyo, mga kapwa nag-aaral mula sa immortal astral continent, at nais ko kayong batiin bilang ang may-ari ng lugar. Mabuti ba ang inyong kalagayan sa mga nakaraang taon? Ang mga salita ni Wang Lin ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mukha ng matandang lalaki na nakagintong kasuotan. Ang kanyang isipan ay nasaktan na ng formation, at ang pagkabigla ay nagdulot ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang mga ekspresyon ng 3 kalalakihang lumabas ay hindi nagbago, ngunit ang kanilang mga mata ay kumitid. Ang kanilang mga tingin kay Wang Lin ay naging mas malamig. Matapos magsalita si Wang Lin, siya ay naglakad pasulong at ang kanyang kanang kamay ay nagbago sa fist. Ang kanyang mga Ancient God, Ancient Demon, at Ancient Devil na mga bituin ay sabay-sabay na lumitaw at isang malaking anino ng Ancient Dao ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang anino ay tumusok sa kalangitan at tinakpan ng buo ang langit. Ito ay may hawak na kamao sa kanang kamay, ang mga galaw nito ay eksaktong kopya ng mga kilos ni Wang Lin. Ancient Dao Clan. Nagbago ang ekspresyon ng isa sa mga kalalakihan, at ang 3 sa kanila ay nagsimulang magsugod kay Wang Lin. Isa sa kanila ay nagbago at naging isang higanting siyam na kulay na dragon na dumaan sa langit. Ang isa pa ay napalibutan ng itim na usok na naging isang higanting multo. Ang multo ay galit at dumaan patungo kay Wang Lin. Ang huling tao ay napapalibutan ng 5 elemento. Metal, kahoy, tubig, limang, at lupa ay pumapalibot sa kanya at ang mga ilusyon ng 5 elemento ay nagniningning sa paligid niya. Nagsama-sama sila sa kanyang katawan at ang mundo ay nagbago ng kulay habang siya ay nagsasagawa ng paglapit kay Wang Lin.
Ang kanang kamay ni Wang Lin ay nagbago ng fist at siya ay nagsimulang maglakad patungo sa tower. Siya ay malapit ng suntukin ito, ngunit ang tatlong tao ay hamarang sa kanya. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi siya nababahala. Dahil naglakbay siya papunta dito, tiyak ay may plano siya. Bagamat ang tatlong ito ay hindi mahina, hindi sila kayang pigilan ni Wang Lin. Sa sandaling ang tatlong ito ay nagsimulang magsugod, si Wang Lin ay nagwawag ng kanyang kaliwang kamay. Ang anino ng Ancient Dao sa likuran niya ay nagwawag din ng kanyang kaliwang kamay. Ang malaking katawan nito ay umuyuko at pinapalibutan si Wang Lin. Sa eksaktong sandaling ito, ang mga spells ng tatlong ito ay dumating at nakipagbanggaan sa anino ng Ancient Dao na nagpoprotekta kay Wang Lin. Ang anino ay kumilos at hindi nakayanin ang malalakas na suntok. Pagkatapos ng ilang sandali, ito ay biglang bumuho. Ang pagbagsak ng anino ng Ancient Dao ay nagdulot ng isang malakas na shockwave na sumabog palabas. Ang lupa ay kumilos at ang tatlong kalalakihang nasa gitnang edad ay nahulog ng ilang libong talampakan bago sila nakatigil. Ang anino ng Ancient Dao ay gumuho, ngunit hindi nasaktan si Wang Lin. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Wang Lin. Sa sandaling gumuho ang anino, si Wang Lin ay nagsimula ng maglakad pasulong at tumayo sa tuktok ng tower. Ang kanyang kamay ay nagbago ng fist at tinamaan ng tower. Ang dahilan kung bakit pumunta si Wang Lin sa planeta ng limang elemento ay para sa suntok na ito. Ang kanyang layunin ay pilitin ang lahat ng mga nakatagong puwersa sa planeta ng limang elemento na lumabas. Nais niyang makita kung gaano kalakas ang pangalawang nakatagong puwersa malapit sa All-Seer. Nais niyang makita kung gaano kalalim ang ganitong kuko at kung gaano kalalim ito. Tanging sa pamamagitan ng ganap na pag-unawa sa lahat ng ito, maaari niyang simulan ang kanyang plano upang hanapin ang ikatlong kaluluwa. Ipapakita niya ang kanilang tunay na anyo mula sa mga anino. Ang mundo ay parang dumilim habang ang pagsabog ng anino ng Ancient Dao ay napakalakas. Ang malakas na shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon na may Wang Lin bilang sentro, pinipigilan ng lahat mula sa pag-usad. Ang epekto ay parang isang malakas na sigaw na tinataboy ang lahat ng hadlang kay Wang Lin. Ito ay pinayagan siyang tumama sa tower. Ang ekspresyon ng tatlong kalalakihang nasa gitnang edad ay nagbago. Nais nilang magsugod upang pigilan si Wang Lin, ngunit pinigilan sila ng pagsabog ng anino ng Ancient Dao. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Wang Lin. Ang kamao ni Wang Lin ay umugang. Ang suntok na ito ay puno ng kanyang determinasyon at buong kalakasan. Siya ay patuloy na lumalapit sa tower. Ngunit sa eksaktong sandaling ito, isang malakas na aura ang lumabas mula sa ikaapat na palapag ng tower. Sa sandaling kumalat ang aura na ito, isang binatang nakasuot ng itim na dumaan mula sa ikaapat na palapag. Ang kabataan na ito ay mukhang ordinaryo, ngunit ang mga mata niya ay may kakaibang liwanag. Siya ang kabataan na lumabas mula sa Spatial Rift noong Divine Retribution ni Wang Lin. Ang kabataang ito ay naruroon sa Summoned River upang maghanap ng isang bagay, ngunit ilang taon na ang nakalilipas, siya ay bumalik, walang magawa, at nagpatuloy sa nakasarang pagninilay sa ikaapat na palapag. Pinilit siyang lumabas ngayon ni Wang Lin. Kilalang kilala siya ni Wang Lin, at nakita siya ni Wang Lin. Ikaw. Sa sandaling lumabas ang kabataan, nakita siya ni Wang Lin. Isang beses lang nakita ni Wang Lin ang kabataang ito. Ang kabataan ay may hawak na isang sinaunang salamin sa loob ng Ancient Celestial Realm sa itaas ng isang estatwa ng isang sinaunang Diyos. Parang naghahanap siya ng isang bagay. Hindi nagsalita ang kabataan kundi naglakad patungo kay Wang Lin. Habang ang suntok ni Wang Lin ay bumabagsak, ang kabataan ay itinutok ang kanyang daliri. Sa sandaling nagpadala siya ng isang seal, 6 na malalaking ilusoryong itim na bulaklak ang lumitaw. Ang 6 na bulaklak ay namulaklak ng malalaki, at habang itinutok ng kabataan ang kanyang daliri, ang mga bulaklak ay kumikinang ng maliwanag. Isang braso ang lumabas mula sa bawat bulaklak, at ang 6 na braso na may perlas na puti ang balat ay tinutok sa kamao ni Wang Lin. Nagbanggaan ang dalawang panig sa isang iglap. Ang kamao ni Wang Lin ay nayanig at malinaw niyang naramdaman ang isang mapanirang puwersa na pumasok sa kanyang katawan mula sa 6 na braso. Ito ay nagdulot kay Wang Lin na umatras ng ilang hakbang. Siya rin ay nag-suffer. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at ang mga tunog ng pagsabog ay umabot mula sa kanyang katawan. Ang 6 na bulaklak sa kanyang likuran ay gumuho. Pantay-pantay. Habang umatras si Wang Lin, 6 na itim na bulaklak ang lumitaw sa kanyang braso na parang naka-imprinte sa kanyang balat. Nagsimula mag-rotten ang kanyang braso at isang nakakagulat na likido ang lumabas. Matinding sakit ang dumating sa isipan ni Wang Lin at isang malamig na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata. Isang ilusoryong bituin ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ng kabataan. Isang bituin din ang lumitaw sa kanyang kanang mata at kaliwang mata. Ang mga ito ay bunga ng pagkakasama ng Ancient Dao na pagninilay ni Wang Lin sa kanyang pagiging nag-aaral. Pagkatapos lumitaw ang mga bituin, naging sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang Diablo ang mga ito.
Nagsimulang mag-eksisto sila sa isipan ng kabataan at inatake ang kanyang pinagmulan na kaluluwa. Ang ekspresyon ng kabataan ay nanatiling kalmado mula simula, at nanatiling kalmado siya. Sa simpleng kalmadong iyon, itinuring ni Wang Lin ang taong ito na napakalakas. Hindi alam ni Wang Lin na ang kabataan na ito ay tinatawag na Yun Yifeng at kilalang kilala sa Guiyi sect sa Immortal Astral Continent. Siya ay ikatlong ranggo sa mga pangunahing disipulo. Sumama siya sa kanyang tiyuhin patungong Cave World, at matapos ang maraming taon, siya ay nagpakasipag sa Cave World at nakakuha ng malaking mga yaman. Kapag bumalik siya sa Immortal Astral Continent, siya ay magiging parang anak ng langit at magiging karapat-dapat maging unang disipulo. Sa kanyang pagiging unang disipulo ng Guiyi sect, ang kanyang pangalan ay magiging tanyag sa mga 9 na sect at 13 porma sayon. Hindi nagkausap ang dalawa. Itinulak ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at 3 sa 6 na itim na bulaklak ang agad na naglaho. Ang natitirang 3 bulaklak ay gumuho upang may salbo ang Immortal Ancient Body. Ang kanyang kanang braso ay lubos na gumaling. Ang kabataan naman ay may mga sariling paraan. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at pagkatapos ay itinutok ang kanyang mga daliri sa katawan ng ilang ulit. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang gamot na parang binhi at nilunok ito. Biglang sumabog ang gamot ng isang kakaibang puwersa sa kanyang katawan at pinalayas ang mga sinaunang clan na anino sa loob niya. Gayunpaman, ang kanyang paggaling ay ilang segundo na mas mabagal kaysa kay Wang Lin dahil kailangan niyang lumunok ng isang gamot. Ang ilang segundo ng pagkabagal na ito ay sapat na para kay Wang Lin upang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Hindi siya umatake sa kabataan kundi gumawa ng fist at tinamaan ang tower habang ang kabataan ay nagpapagaling. Sa pagkakataong ito, hindi na kayang pigilan ng kabataan ito. Sa isang suntok, ang mundo ay umuugong. Ang tower ay nanginginig at parang niyayakap ng tower ang suntok ni Wang Lin. Magsimula itong mag-collapse mula sa ibaba. Malaking alikabok ang sumabog at ang ibabang bahagi ng tower ay nagbagsak hanggang sa ika-4 na palapag. Biglang sumabog ang tower, ngunit ang 3 itaas na palapag ay nanatiling hindi gumagalaw at hindi nagbago. Nakatagilid sila roon at nagbigay ng maliwanag na liwanag. Ang 3 palapag na ito ay parang independent sa iba pang bahagi ng tower. Para bang ang mga orihinal na tao mula sa Guiyi sect ay dinala lamang ang 3 palapag at pagkatapos ay ang kanilang mga inapo ang nagpatayo ng mga palapag sa ibaba nila. Sa sandaling bumagsak ang ibabang bahagi ng tower, isang matandang ngunit makapangyarihang boses ang dumaan mula sa 3 palapag. Ang boses na ito ay parang kidlat, ngunit hindi ito tulad ng anumang kidlat. Ang mundo ay nagbago ng kulay at isang boses na bumaba na parang batas. Ancient Dao Barbarian Jr., ang iyong Dao clan ang pinakamahina sa 3 sinaunang clan. Lahat kayo ay mga barbaro lamang. Kahit na dumating ang inyong pinuno sa aming Guiyi sect, kayo ay mga barbaro lamang. Ang boses ay puno ng kayabangan habang umabot kay Wang Lin. Bago pa maramdaman ni Wang Lin ang anumang emosyon, ang ekspresyon ni Zuan Luo sa labas ng planeta ay nagbago. Wala pang sino man na ng ahas insultuhan ang kanyang clan na tulad nito, ang matandang lalaki mula sa 3 palapag ay ang kauna-unahan. Gayunpaman, kung malalaman ng kayabanging matandang lalaki na narinig ni Zuan Luo ito, anong ekspresyon kaya ang ipapakita niya? Matatakot ba siya sa kanyang talino? Kabanata 1740.1 Double Elements Armor, 1. Ang mga salita ng matandang lalaki mula sa 3 palapag ay umalingaw sa buong mundo. Pumasok ang mga ito sa mga tainga ni Wang Lin at narinig din ng Guiyi sect na si Yun Yifeng. Nakakunot ang noo ni Yun Yifeng. Karaniwan, siya ay mukhang magaan at walang pakialam, ngunit ito ay panlabas lamang. Ang kanyang pagpapakataas ay nagsimula sa kanyang mga ugat, at dahil dito, hindi siya nag-abala sa pagpapahiya ng iba gamit ang mga salita. Tinuturing niyang mababa ang mga ganitong bagay. Nakakunot ang noo ni Yun Yifeng habang tinitingnan si Wang Lin at napayan siya. Pumunta siya sa gilid at hindi pinansin ang nangyayari. Nang lumabas ang mga salita mula sa 3 palapag, nagkaroon ng kislap ng berde at dilaw. Nang kumalat ang dalawang kulay, isang matandang lalaki na may maputing buhok at mayabang na hitsura ang lumabas mula sa 3 palapag. Ang katawan ng matandang lalaki ay pinalilibutan ng kapangyarihan ng kahoy at lupa. Nang siya ay lumabas, makikita ang anino ng isang matayog na puno at isang buhawi sa likod niya. Ang presyon ng isang cultivator sa gitnang yugto ng arcane void ay kumalat mula sa matandang lalaki. Pagkalabas niya, iniwasiwas niya ang kanyang kanang kamay patungo sa tore at isang liwanag na screen ang lumitaw sa paligid ng tore upang protektahan ito. Ito ay sobrang lakas, at mahirap basagin agad. Breaking into Planet 5 Elements and reversing the Heart Wheel. You've got guts, kid. Since you came today, don't leave. I'll let you know there are some places your ancient Dao clan can't enter. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Wang Lin ng may malamig na titig. I'll capture you and then let your senior come to accept your sin.
Hindi alam ng matandang lalaki na si Wang Lin ay mula sa cave world. Nang makita niya ang ancient daw na kapangyarihan ni Wang Lin, inisip niya na si Wang Lin ay mula rin sa immortal astral continent tulad nila. Hindi niya iniisip na si Wang Lin ay nagpunta dito ng mag-isa, at marahil may iba pang mga tao mula sa ancient Dao clan. Marahil hindi sila narito para sa yaman kundi para hanapin si Yemo. Iniisip ng matandang lalaki ang lahat ng ito at pinaniwalaan niyang nasa 80% tama siya. Pagkatapos magsalita, tumalon siya at iniwasiwas ang kanyang kanang kamay. Ang mga tunog ng pagputok ay nanggaling sa anino ng matayog na puno. Ang puno ay yumuko at lumiit hanggang sa maging isang kumpol ng berdeng liwanag sa kamay ng matanda. Sa isang kisap mata, ang berdeng liwanag ay naging isang berdeng latigo. Ang latigong ito ay puno ng puwersa ng kahoy at buhay. Sa kamay ng matandang lalaki, iniwasiwas niya ito at narinig ang mga tunog ng pagputok. Mukha itong isang berdeng ahas habang tumatama patungo kay Wang Lin. Ang mundo ay nagbago ng kulay. Tila ang lahat ay kailangang mag-collapse bago ang latigo. Ang yaman na kilala sa Guei sect ay ang kanilang mga latigo. Ang kanilang mga latigo ay sikat sa immortal astral continent, at ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng paggawa. Hindi malinaw na nakita ni Wang Lin ang hitsura ng berdeng latigo, tanging ang berdeng liwanag lamang na papalapit sa kanya na puno ng elementong kahoy. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Wala pa ring galaw mula sa natitirang dalawang palapag. Ang matandang lalaki mula sa ikatlong palapag ay may nakamamanghang cultivation na. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga nasa natitirang dalawang palapag. Napaluhod si Wang Lin ng ilang hakbang. Habang papalapit ang berdeng latigo, isang kislap ng lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata at itinulak niya ang kanyang palad pasulong. Sa sandaling itinulak niya ang kanyang palad, ang kanyang mga daliri ay nagsama upang gumawa ng kamao at hinayla pabalik. Karma print. Sa paghila na ito, isang berdeng liwanag ang nakuha mula sa latigo at ipinasok sa kamay ni Wang Lin. Walang awang pinisil niya ito at ang berdeng liwanag ay bumagsak. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at ang latigo ay tumigil sandali. Sa puntong iyon, ang mga damo sa planeta ay mabilis na natuyo at naging puwersa ng kahoy na nagtipon sa loob ng latigo. Sa isang iglap, ang essence na kinuha ni Wang Lin gamit ang karma print ay naibalik. Ang latigo ay muling tumama sa katawan ni Wang Lin. Isang malakas na kalabog at ang katawan ni Wang Lin ay nanginig ng malakas. Hindi tumama ang latigo sa kanyang katawan ngunit tumigil 7 talampakan ng layo. Ang mga alon na dulot ng latigo ay nagbigay kay Wang Lin ng isang malakas na puwersa na tumama sa kanyang katawan. Napaluhod si Wang Lin ng ilang hakbang at pinigilan ang dugo sa kanyang lalamunan. Ang matandang lalaki ay tumawa ng mayabang at muling inihampas ang latigo. Ngayon, ang target niya ay ang ulo ni Wang Lin. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at nagsimula siyang mag-isip. Hindi siya dumating dito upang pumatay, ang layunin niya ay upang malaman kung gaano kalalim ang pako at kung gaano kalakas ang mga banyagang cultivator na ito. Hindi nagulat si Wang Lin sa cultivation ng matandang lalaki, ngunit ang makulong ng matandang ito ay nangangahulugang hindi niya kayang pilitin ang huling 2 tao na nagtatago sa natitirang 2 palapag. Uy, mayroon din ako. Sa isang sandali, nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang isipan ay kasing tuso ng sa demonyo, kaya nakahanap siya ng pinakamahusay na paraan upang makuha ang mga sagot na gusto niya. Inabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay patungo sa walang hangganan at lumabas ang kanyang soul lasher. Iniwasiwas ang latigo at narinig ang tunog ng pagkabasag. Ang gintong liwanag mula sa soul lasher ay tila nakikipagkompetensya sa berdeng liwanag. Nang makita ng matandang lalaki ang soul lasher, nagulat siya, ngunit mabilis niyang naalala ang isang bagay at ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Hawak ni Wang Lin ang soul lasher at lumakad pasulong. Bigla niyang inihampas ang kanyang braso at ang soul lasher ay sumalpok sa berdeng latigo. Mula sa malayo, ang 2 latigo ay tumingin tulad ng 2 higanteng ahas. Nang magkasalubong, lumikha sila ng malalakas na tunog ng kalabog. Ang mga latigo ay malambot, at sa sandaling magkadikit, sila ay umiikot na magkasama at mahirap paghiwalayin. Naghalo ang gintong liwanag at berdeng liwanag habang ang malalakas na kalabog ay umalingaw. Hawak ni Wang Lin ang soul lasher sa kanyang kanang kamay at ang matandang lalaki ay hawak ang berdeng latigo. Ang 2 latigo ay parang 2 pangil sa kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, hinayla nilang pareho. Ang mga ugat sa mukha ng matandang lalaki ay namutla habang ang lahat ng kanyang cultivation ay pumasok sa kanyang kanang kamay at sumabog ng hinayla niya ang latigo. Ngunit isa lamang siyang cultivator. Si Wang Lin ay may ancient Dao bloodline, at walang katawan sa mundo na mas malakas pa kaysa sa mga ancient. Hindi lamang siya may ancient Dao bloodline, kundi pati ang kanyang avatar ay may 7 essence. Sumabog ang kanyang mga essence at pumasok sa kanyang kanang braso, pinagsama sa kanyang ancient Dao na kapangyarihan. Kasama pa ang katotohanan ang kanang kamay ni Wang Lin ay kay Yemo,
umabot ang lakas ng pagsasanib sa isang nakakatakot na antas. Kahit na ang matandang lalaki ay nasa gitnang yugto ng Arcane Void, ang paghahambing ng lakas nila ni Wang Lin ay tahasang katawa-tawa. Sa isang paghila, ang mundo ay rumagzo at ang dalawang letigo ay naglabas ng tunog na tila hindi nila kayang tiisin. Sa isang iglap, nahugot ang letigo mula sa kamay ng matandang lalaki, na nag-iwan ng bakas ng dugo sa kanyang kamay. Sa isang pagsabog, ang dalawang letigo ay nahugot patungo kay Wang Lin. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at siya ay nagmadaling sumugod patungo sa matandang lalaki. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay labis na malungkot, at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga sil habang mabilis siyang umatras. Ang berdeng letigo na nahugot ni Wang Lin ay agad na bumagsak sa berdeng liwanag na lumipad pabalik patungo sa matandang lalaki. Kasabay nito, ang buhawi sa likod ng matandang lalaki ay lumipat at pinalibutan siya. Narinig ang tunog ng mga pagputok at pumasok ang berdeng liwanag sa buhawi. Ang buhawi ay mabilis na lumiit at naging isang armor na naglalaman ng mga elementong kahoy at lupa. Ang armor ay kulay dilaw ng lupa at may mga pattern ng mga bulaklak na berde. Kung titingnan mula sa malayo, ang berde ay naglalarawan ng isang napakalaking puno. Nang lumitaw ang armor, ang cultivation ng matandang lalaki ay biglang sumabog mula sa gitnang yugto ng Arcane Void patungo sa tuktok ng huling yugto ng Arcane Void. Isang hakbang na lang siya mula sa peak Arcane Void. Ito ang armor ng Guiyi Sect. Ngunit kung gaano kalakas ang armor, ganoon naman kahirap itong kontrolin, at magdudulot ito ng malaking pinsala sa gumagamit. Ang mukha ng matandang lalaki ay nagbago sa sakit, at mukhang ang mga sanga ng puno ay sumusubok pumasok sa kanyang katawan. Tumangala siya na may malupit na ekspresyon at nagsabog ng isang malupit na sigaw bago sumugod. Sa sandaling sumugod siya, kumilos ang lupa tulad ng alon. Ang mga dambuhalang burol ay lumitaw at kumilos kasabay niya. At sa sandaling ito, ang lahat ng mga damo sa planeta ay natuyo at naging mga hibla ng berde na nagtipon sa harap ng matandang lalaki. Naging isang napakaraming matayog na puno ang mga ito. Ang mga puno na ito, na mukhang isang siksik na kagubatan, mabilis na bumuo ng isang napakalaking nilalang ng puno. Ang nilalang na ito ay higit sa 10,000 talampakan ng taas at pinalibutan ang matandang lalaki. Ito ay nagsara patungo kay Wang Lin at ang kanang kamay nito ay bumagsak sa kanya. Mamatay ka na para sa matandang ito. Ang mga tunog ng pag-alog ay umalingaw at ang suntok ng napakalaking puno ay lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Ang lupa ay bumuo ng isang vortex sa ilalim ni Wang Lin at isang buhawi ang pinalibutan siya. Ang di mabilang na butil ng buhangin ay umiikot na sinusubukang punitin ang katawan ni Wang Lin. Sa loob ng buhawi, nanatiling kalmado si Wang Lin. Lahat ng ito ay nasa kanyang mga inaasahan. Habang ang buhawi ay pinalibutan siya at ang suntok mula sa puno ay papalapit, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang siya ay yumuko. Ang Immortal Ancient Spell ay bumalot sa kanyang katawan. Sa labas ng Planeta 5 Elements, tiningnan ni Grand Empyrean Zuan Luo ang nangyayari sa planeta. Matagal na niyang sinimulan ang pagsusulit kay Wang Lin, at ngayon siya ay labis na nasisiyahan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Ito ay isang spell na katulad ng Immortal Celestial Body, ano kaya ang gagawin niya? Kabanata 1740.2 Double Elements Armor, 2. Malabo sa loob ng buhawi habang ang katawan ni Wang Lin ay yumuko at dumating ang kamao mula sa Trimen. Ang kamao ay hindi naglalaman ng malakas na puwersa kundi nagdala ng isang spell gamit ang buong lakas ng matandang lalaki gamit ang armor. Ito ay hindi isang kamao ng lakas kundi isang kamao ng spell. Sa sandaling tumama ang kamao, ang buhawi ay mabilis na lumiliit patungo kay Wang Lin na parang ito ay maghihiwalay sa kanya. Isang malakas na ugong ang kumalat sa buong planeta, at umabot pa sa kalawakan. Ang katawan ni Wang Lin ay tinamaan ng puwersa ng kahoy at lupa. Ang Immortal Ancient Spell ay sumabog, na nagpapaintulot kay Wang Lin na magpatuloy sa pagpapagaling upang hindi mamatay. Sa sandaling dumating ang dalawang essences, ginamit ni Wang Lin ang puwersa at sumugod tulad ng isang palaso. Siya ay dumaan sa buhawi at mabilis na tumakas papalayo. Ang bilis niya ay masyadong mabilis. Sa taas ng kanyang Ancient Dao at Cultivation, ginamit din niya ang atake ng matandang lalaki ng buong lakas. Kung hindi dahil sa kanyang Immortal Ancient Spell, kahit na ang kanyang katawan ng Ancient Dao, malamang ay namatay na siya. Ngunit, sa ilalim ng proteksyon ng Immortal Ancient Spell, hanggat hindi ito tumagal ng matagal, hindi masisira ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa ng kalaban, ang kanyang bilis ay lumampas pa sa isang Arcane Void Cultivator at umabot sa bilis ng isang nakatawid ng ilang Arcane Tribulants. Tila ang Planet 5 Elements ay magbubble collapse, at ang tanging makikita ay ang sinag ng liwanag na nabuo ni Wang Lin. Tila parang siya ay magmamadaling tumakas mula sa cave world. Ang sinag ng liwanag na ito ay tumama sa tore na pinuprotektahan ng light barrier at bumangga dito. Ginamit ni Wang Lin ang kanyang katawan bilang pinakamalakas na yaman upang basagin ang proteksyon ng tore.
Ang liwanag sa paligid ng tore ay nag-crack at naging distorted. Gayunpaman, dahil maaari itong mag-collapse ng buo, ang bahagi na tinamaan ni Wang Lin ay nabasag at pumasok siya. Hindi hanggang sa pumasok siya na ang barrier ay gumuho sa mga piraso. Ang katawan ni Wang Lin ay tumagos sa barrier at hindi tumigil. Gamit ang malakas na puwersa mula sa atake, at ang kanyang Immortal Ancient Spell, siya ay bumangga sa tore. Ang tore ay nanginginig at isang malaking butas ang lumitaw dahil sa bangga ni Wang Lin. Ang mga piraso mula sa gap ay mabilis na nawala bago kay Wang Lin. Pagpasok ni Wang Lin sa ikalawang palapag, agad niyang nakita ang isang matandang lalaki na puno ng puwersa ng 5 elemento sa loob. Bagamat ang matandang lalaki ay mukhang matanda, ang kanyang buhok ay itim. Siya ay nakaupo na parang nag-iisa ng spell, ngunit siya ay nagulat sa biglaang paglitaw ni Wang Lin at binuksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling nakita ni Wang Lin ang matandang lalaki, ang puso niya ay kumalabog. Kung ang matandang lalaki ay medyo bata pa, siya ay magmukhang eksaktong katulad ni na Duo. Ang mga mata ng matandang lalaki ay naglalaman din ng 9-cycle heart wheel. Lumabas ka dito. Isang nakakagulat na sigaw ang umabot mula sa ikalawang palapag. Puno ng galit at kumalat sa buong planeta. Ang matandang lalaki mula sa ikalawang palapag ay nanginig at ang mga mata niya ay puno ng paghanga at takot. Pati ang karaniwang tamad na ekspresyon ni Yun Yifeng ay nawala at pinalitan ng paggalang. Ang lahat ng gising ay nanginig. Kitang-kita ang takot sa may-ari ng tinig na iyon. Nang pumasok ang tinig sa katawan ni Wang Lin, ang Immortal Ancient Body niya ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Ang kanyang isipan ay kumalabog at umubo ng dugo na umatras ng mabilis. Parang pipilitin siyang itulak palabas ng ikalawang palapag ng sigaw na iyon. Napakalaki ng agwat sa kanilang cultivation levels. Ngunit hindi nais ni Wang Lin na itulak lang siya palabas ng ganito. Hindi pa niya nakikita ang tao sa unang palapag. Sa sandaling iyon, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon at kasamaan. Hindi lang si Wang Lin malupit sa iba kundi pati sa sarili. Habang siya ay tinutulak pabalik, iniwasiwas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang dugo ng espada. Tinitiis ang mga sugat sa katawan, itinapon niya ang espada ng dugo papasok bago pa siya tuluyang matulak palabas ng tore. Sa isang galaw na iyon, ang espada ng dugo ay lumipad papunta sa unang palapag. Kasabay nito, si Wang Lin ay umubo ng dugo at itinutok ang kanyang kaliwang kamay patungo sa ikalawang palapag. Ang laki ng lakas. Ang matandang lalaki sa ikalawang palapag ay tumayo, at ang kanyang titig ay malamig. Itinaas niya ang kanang kamay upang kunin ang espada ng dugo. Ngunit sa sandaling iyon, ang kaliwang kamay ni Wang Lin, na itinuro ng maaga, ay sumabog gamit ang kanyang spell. Tumigil. Ang lahat ay inilalagay ni Wang Lin. Alam niya na gamit ang kanyang immortal na katawan, hindi siya mamamatay kahit na siya ay malubhang masaktan. Dahil hindi siya mamamatay, itayan niya ito. Kahit na siya ay malubhang masaktan, mayroon siyang mga paraan upang umalis sa lugar na ito. Sa epekto ng stop spell, tumigil ang kanang kamay ng matandang lalaki. Saglit lamang iyon bago natapos ang spell. Si Wang Lin ay tinamaan ng rebound at narinig ang mga tunog mula sa katawan niya. Maraming dugo ang sumabog mula sa kanyang mga pores, ngunit sa kanyang mga mata, sulit ito. Ang pagkaantala ng matandang lalaki ay pinayagan ng espada ng dugo na pumasok sa unang palapag. Lumikha ng 3 pulgadang bukas bago dumaan mula sa kabilang bahagi ng tore. Si Wang Lin ay umatras habang tinitingnan ng 3 pulgadang gap, at ang mga mata niya ay puno ng gulat. Nakakita siya na sa unang palapag, walang cultivator, kundi isang set ng itim na armor. Ang itim na kulay ng armor ay parang gabi at kayang lamunin ang lahat ng liwanag. Mabilis na umatras si Wang Lin at umubo ng dugo. Ang espada ng dugo ay malapit nang bumalik ng isang puting kamay ang sumalaw dito. Ito ay ang matandang lalaki mula sa ikalawang palapag. Lumabas siya at kinuha ang espada ng dugo. Hindi alintana kung gaano pa ito lumaban, hindi nito kayang makawala. Sa labas ng tore, ang matandang lalaki na may armor ng kahoy at lupa ay may napakatalim na ekspresyon ng paggalang habang pinagsama ang mga kamay at nagsabi, "Pagbati, Senior Brother Maria." "Pagbati, Uncle Maria." Ang mayabang na si Yun Yifeng ay nagulat din. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paggalang habang pinagsama ang kanyang mga kamay. "Pagbati, Senior Brother Maria." Ang 3 tao na pinigilan ng pagsabog ng Ancient Dao Shadow ay magalang na pinagsama ang mga kamay. Si Wang Lin ay umatras patagilid at nakita lahat ito. Nauunawaan niyang napilitan niyang ilabas ang lahat ng mga banyagang cultivators dito. Ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay magmukhang eksaktong katulad ni na Duo kung siya ay mas bata. Malinaw na siya ang taong nakita ni Wang Lin sa Scattered Thunder Clan, siya ang pinuno ng grupong ito ng mga banyagang cultivators. Ang mga pako ay naalis na at wala nang itinatagong lihim. Nakita na ni Wang Lin ang lahat, kaya hindi na siya maghihintay. Nagdesisyon siya. Bagamat malubha ang kanyang mga sugat, hindi siya nagpanik.
Itinuro niya ang langit. Sa sandaling itinuro niya ang langit, may isang malamlam na kinang mula sa matandang lalaki na tinatawag na Ma, na lumabas mula sa ikalawang palapag. Tinitigan siya ni Wang Lin at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Gamambala ka sa kultibasyon ng matandang ito, karapat-dapat kang mamatay. Kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, karapat-dapat kang mamatay. Habang ang matandang lalaki ay humakbang palabas, ang malamig na tinig ni Wang Lin ay yumeko. Bagamat ang dugo ay umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Biglang dumilim ang langit na parang isang dambuhalang nilalang ang nakalutang sa itaas. Kasabay nito, isang dambuhalang pares ng mga mata ang lumitaw sa langit. Ang mga mata na ito ay ganap na walang awa, walang kulay sa mga ito. Parang lahat ng nasa mundo ay walang pinagkaiba sa isang alikabok. Ang matandang lalaki na tinatawag na Ma ay nayanig at tinitigan ang mga mata sa langit. Ang kanyang mga mata ay sumikip at bigla siyang tumigil. Hindi na siya nang ahas maglakad pa ng isa pang hakbang. Ang puso ng matandang lalaki na tinatawag na Ma ay gumalaw. Hindi maitago ang hindi paniniwala at pagkabigla, at ito ay kitang-kita sa kanyang mukha. Sa tabi niya, ang matandang lalaki na may armor ng kahoy at lupa ay hindi rin naglakas loob na gumalaw. Sa sandaling tumingin siya sa pares ng mata sa langit, agad na pumuti ang kanyang mukha at ang puso niya ay kumalabog. Ang tatlong iba pa ay nanginig din ng matakot sa titig mula sa langit. Nagulat si Yun Yifeng sa isang sandali, ngunit agad itong napalitan ng takot. Tumingin siya sa matandang lalaki na tinatawag na Ma, at pagkatapos makita ang ekspresyon ng matanda, agad na kumupas ang kanyang mukha. Heavenly daw, tahimik na pinag-isipan ng matandang lalaki na tinatawag na Ma, at pagkatapos ng matagal na panahon, tinitigan niyang malalim si Wang Lin. Mayroong pamatay na intensyon at kasakiman na nakatago sa kanyang mga mata, ngunit hindi na niya iniiwasan ang hakbang na iyon. Hindi siya nang ahas magtaya. Ibalik mo ang espada sa akin. Dahan-daang umatras si Wang Lin at tumuntong sa langit. Mula sa pananaw ng mga tao sa ibaba, siya ay nasa pagitan ng mga kilay ng mga matitigas na mata. Ang kanang kamay ng matandang lalaki na tinatawag na Ma ay humawak sa espada ng dugo. Matapos mag-isip ng sandali, tinitigan niya si Wang Lin at dahan-daang sinabi. Shocked ako sa Heavenly Dao, ngunit hindi ako naniniwala na may kakayahan itong lumunin ako. Kung hindi, hindi ka magiging ganito. Itinaas ng matandang lalaki si Ma ang kanyang kanang paa at dahan-daang ibinaba ito. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok kay Wang Lin, naghahanap ng anumang pagbabago sa ekspresyon ni Wang Lin. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya at mahinahong sinabi, talaga, hindi ka kayang lamunin, ngunit kailangan mong ibalik ang espada sa akin. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot sa matandang lalaki na tinatawag naman na magkunot ang noo at magdalawang isip. Tumigil ang kanyang paa at tinitigan niya si Wang Lin ng matagal, ngunit hindi pa rin niya natagpuan ang anumang clue mula sa ekspresyon ni Wang Lin. Dahil sinubukan niyang gawin ito, dapat ay handa siyang magbayad. Ibalik mo ang espada sa loob ng 3 hinga. May kumikislap na malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Mabilis na lumipas ang 3 hinga. Ang matandang lalaki, sa huli, ay umatras ng huling hakbang at inihagis ang espada ng dugo kay Wang Lin. Hindi ito pinick up ni Wang Lin kundi pinakain ng ilusyonaryong Nether Beast. Column. Pinagsama ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at umatras. Sa isang hakbang, iniwan niyang tumalon sa kalawakan ng Planet 5 Elements.